Walang tigil sa paghabi ng intriga ang hipag ko, para lang masira ang pagsasama namin. Sa huli, ang asawa ko na mismo ang humingi ng annulment, at hindi ako nag-atubili ni isang segundo, makalipas ang 3 araw. Isang bill para sa tuition ng anak niya sa isang elite na paaralan na nagkakahalaga ng 5,000 ang dumating sa address ko. Binaliwala ko lang ito. Nang gabing iyon, ako mismo ang naghahanda ng hapunan. Isang malaking serving ng kalderetang baka na malapot ang sarsa, isdang pinasingawan na may luya, ginisang broccoli na may bawang, at ang paboritong sweet and sour chicken na laging hinihiling ni Anton. Si Anton ay anak ng hipag ko. Sa tuwing bibisita siya, lagi siyang naglalambing at nagpapaluto ng pagkaing iyon. Halos 2 oras akong nakatayo sa harap ng kalan, palipat-lipat sa pagbubuhat ng mabibigat na kawali. Ang amoy ng mainit na mantika na may kasamang singaw ay parang sumasakal sa lalamunan ko at nasusuka ako. Alam kong may kakaibang nangyayari sa katawan ko nitong mga nakaraang araw. Kahit ang amoy ng hilaw na isda o mantika ay nagdudulot ng di magandang pakiramdam. Pero tiniis ko. Hindi nagreklamo ni Katiting. Pagsapit ng dapit hapon, dumating ang hipag kong si Rosal, kasama ang kanyang anak. Sanay na siyang umasta, na parang siya ang may-ari ng bahay na ito, kaya't pagtulak niya sa pinto, basta na lang niyang inihagis ang kanyang sapatos sa sahig, humilata sa sofa, at binuksan ang kanyang cellphone para manood ng maiikling video. Sa sobrang lakas na halos sumakit ang ulo ko. Ang kanyang matinis na tawa at ang nakabibinging musika mula sa sala ay umaabot hanggang kusina, kasabay ng boses ng biyenan kong si Nanay Corazon, na nag-aalis ng bato sa bigas sa hapagkainan. Habang nag-aayos ng bigas, nagbubulong-bulungan siya na hindi raw sapat ang linis ng sahig na nilinis ko. At noong huling bisita raw ni Rosal, ay may napansin siyang alikabok sa isang sulok. Tiningnan ko ang oras sa aking telepono, 5:40 p.m. Karaniwan, umuuwi ang asawa kong si Paulo mula sa trabaho bandang 6:00. Naghugas ako ng kamay. Inayos ang pagkain sa mga plato. Inilagay ang mga kubyertos. Sinikap na gawing mas espesyal ang hapag kaysa karaniwan. Gusto kong ilaan ang araw na ito para lang sa aming dalawa. Plano kong sabihin sa kanya, pagkatapos ng hapunan, kung sino na ang naninirahan sa loob ng tiyan ko. 2 buwan na akong buntis. Noong nakaraang linggo, sa check-up ko sa OBGYN, sinabi ng doktor na maganda ang tibok ng puso ng sanggol. Maayos ang pagkakakapit nito. At nasa ayos ang lahat. Habang pauwi mula sa klinika, umiyak ako sa tuwa. 7 taon ng pagsasama ay hindi nangangahulugang ayaw namin ng anak. Sadyang sa bawat pagkakataon, nauuwi sa kabiguan ang aming mga pag-asa. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumili ng isang masayang kapaligiran sa hapunan para ibalita sa kanya ang magandang balita. Ngunit dumating si Rosal. Palagi siyang sumusulpot sa tamang-tamang sandali, na minsan ay hindi ko na alam kung ito ba ay nagkataon lang o isang tusong kalkulasyon. Sa tuwing mag-uusap kami ng asawa ko tungkol sa isang personal na bagay, mapapera man, tungkol sa biyenan ko, o pagpaplano ng anak, siguradong lilitaw siya sa pintuan. Agad na gumuho ang payapang kapaligiran. Pagkalapag ko pa lang ng plato ng manok sa mesa, iniunat na ni Anton ang kanyang kamay para dumampot ng isang piraso. Agad na pinalo ni Rosal ang kamay ng anak, na may peking tono ng pagdidisiplina, habang masama ang tingin sa akin. Hintayin mong dumating ang tito mo, dapat may rules sa hapagkainan. Pagkasabi nito, siya mismo ang kumuha ng isang pakpak ng manok. Inikot-ikot ito, at mapanuyang ngumisi. Parang sunog ang kulay. Siguradong naparami ang sarsa. Kung ako ang nagluto, na kumikita ng daan-daang libo kada buwan, hindi tayo kakain ng ganitong klaseng pagkain, pang-iinis niya. Wala akong sinabi. Bumalik na lang ako sa kusina para kunin ang sabaw. Sa bahay na ito, habang mas marami kang paliwanag, mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Magsabi ako ng isang salita, babalik ta rin ito ni Rosal ng 10. Kapag nag-react ako, agad siyang iiyak. Mag-uumpisang isumbat ang kanyang mga nagawa, ang kanyang mga hirap
At kung gaano kahirap maging isang babaeng hiwalay sa asawa, na mag-isang nagpapalaki ng anak. Agad namang ipagtatanggol ng biyenan ko ang kanyang anak na babae. At si Paulo, karaniwan ay tahimik lang. At minsan, ang pananahimik na iyon ay mas nakakapagod kaysa sa anumang panunumbat. 6:00 ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok si Paulo. Plansadong-plansado ang polo, maayos ang buhok, at may bahagyang amoy ng mamahaling pabango. Magiging 35 na siya ngayong taon. Hawak niya ang posisyon bilang head ng technical department sa isang malaking IT company sa Makati na may napakagandang sahod. Para sa lahat, isa siyang matagumpay na lalaki. Responsable sa kanyang pamilya. Ipinagmamalaki ng biyenan ko sa bawat sulok kung gaano kagaling ang kanyang anak at ang kanyang anak na babae, sa kabila ng bigong kasal, ay namumuhay ng marangya dahil tinutulungan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Bumati si Paulo sa kanyang ina at kapatid. Bahagyang sumulyap sa akin at nagpunta sa banyo para maghugas ng kamay. Agad na sumunod sa kanya si Rosal. Naging malambing ang kanyang boses, na para bang ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagdurusa. Paolo, buti dumating ka. Ang asawa mo, kung ano-ano na namang pinamili. Kaninang hapon, may dumating na delivery. 3 malalaking kahon. Mahirap kumita ng pera. Hindi yan basta-basta pinupulot sa puno. Bakit kailangan maging maluho? Lumabas si Paulo mula sa banyo. Kumunot ang kanyang noo. Tumingin siya sa akin. Ano na naman ang binili mo? Sasabihin ko sanang mga gamit ito para sa buntis. Espesyal na pagkain. Maluluwag na damit. At ilang libro tungkol sa pagiging ina. Ngunit nang makita ko si Rosal, na nakatayo sa tabi niya, na nakakrus ang mga braso, at ang biyenan ko na nagtaas ng ulo na naghihintay sa aking sagot. Nilunok ko ang mga salitang iyon. Bumili ako ng mga kinakailangang gamit. Anong mga kinakailangang gamit na 3 malalaking kahon? Tumawa si Rosal. Nasa bahay ka lang. Hindi ka nagtatrabaho. Sapat na sayo ang luma mong duster at shorts. Huwag kang masyadong magastos. Lumingon ako at tinitigan siya ng diretso sa mata. Siguro dahil sa sandaling iyon, sa loob ng tiyan ko, hindi na ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ayaw ko nang magparaya. Ang perang ginastos ko ay sarili kong pera. Nang makawala ang mga salitang iyon sa aking bibig, bumalot ang nakabibinging katahimikan sa hapag. Si Rosal ang unang nag-react. Nagdilim ang kanyang mukha. Narinig niyo yun? Nakikikain sa asawa. Nakatira sa bahay ng asawa. Tapos may lakas ng loob pang sabihing, sarili kong pera? Nagpapakapagod ang kapatid ko para suportahan ang buong bahay na to. Tapos ikaw, nagpapakasarap lang? At nagbibilangan pa kayo kung kaninong pera ang kanino? Ibinabari ng biyenan ko ang kanyang plato. Mahina ang kanyang boses, ngunit matalim. Nag-asawa ka na. Tigilan mo na ang laging pag-iisip sa pera ng pamilya mo. Ang mag-asawa ay iisa. Lahat ng mayroon kayo ay dapat mapunta sa pamilya ng asawa. Tumingin ako kay Paulo. Umaasang magsasabi siya kahit isang makatarungang salita. Isang pangungusap lang ay sapat na para sabihing hindi ko kailanman ginastos ang pera niya sa luho. Namula nang ikasal kami, madalas ay ako pa ang gumagastos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, na si Rosal na laging dinadala ang anak niya dito para kumain at tumira. Ang bayad sa mga tutor, eskwelahan, insurance, at napakaraming gastusin. Lahat ay dumaan sa aking mga kamay. Ngunit tiningnan lang ako ni Paulo ng isang malamig at estrangherong tingin. Kung ganyan ka ng ganyan magsalita, sabi niya. Mas mabuti pang mag-file na tayo ng annulment. Narinig ko iyon at inakala kong nabingi ako. Ang salitang annulment ay binitawan ng gaan-gaan, na para bang nagpagpag lang siya ng alikabok sa kanyang balikat. Sa tabi niya, sinamantala ni Anton ang pagkakataon, dinampot ang isang piraso ng pritong manok at nagsimulang kumain ng may kasakiman. Si Rosal ay bahagyang ngumisi. Napakabilis. Ngunit nakita ko ito. Ang biyenan ko ay nagpatuloy sa pag-aayos ng bigas na parang walang nangyari, na para bang ang pangungusap na iyon ay isang ordinaryong usapan lang sa hapunan. Tinitigan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon.
at naging asawa ko sa loob ng 7. Noong mga panahong estudyante pa kami, nag-aabang siya sa ilalim ng bintana ng dormitoryo ko mula pa madaling araw para lang dalhan ako ng mainit na pandesal. Tutol na tutol noon ang pamilya ko dahil magkaiba kami ng estado sa buhay. At natatakot ang mga magulang ko na magdurusa lang ako kapag nagpakasal sa isang lalaking taga-ibang probinsya. Ngunit sumama pa rin ako sa kanya sa Maynila. Iniwan ko ang isang matatag na trabaho sa aming bayan. Binaliwala ang galit ng aking mga magulang dahil lang naniniwala ako na mamahalin ako ng lalaking ito hanggang sa huli. Sa unang taon ng aming pagsasama, talagang napakabuti niya. Tuwing weekend, kumakain kami sa labas. Tuwing may okasyon, hindi niya nakakalimutan ng mga regalo. At kapag umuuwi kami sa amin, lagi siyang may dalang pasalubong para sa aking mga magulang. Nagbago ang lahat mula nang maghiwalay si Rosal sa asawa at lumipat sa amin kasama ang kanyang anak. Hindi siya nahiwalay dahil sa masamang kapalaran, gaya ng lagi niyang ikinukwento sa mga tao. Nangaliwa siya, nahuli sa akto, at pinalayas sa kanilang bahay. Mula noon, naging pabigat siya sa kanyang ina at kapatid. Una, para sa ilang buwan lang daw. Pagkatapos ay naging taon, at unti-unti niyang sinira ang aming buhay mag-asawa. Kesyo wala raw akong utang na loob, nagrereklamo kay Paulo na minamaliit ko raw ang pamilya niya, ginagastos ang pera na parang tubig, at hindi nirerespeto ang kanyang ina. Isang kwento, 10 bersyon, na inuulit-ulit araw-araw hanggang sa hindi namamalayan ni Paulo. Nagsimula na siyang maniwala. Inilapag ko ang tinidor sa mesa. Ang boses ko ay napakakalmado na ako mismo ay nagulat. Sige, annulment. Sige, annulment? Namutla si Paulo. Nagtaas din ng ulo si Rosal. Siguro, walang sino man sa kanila ang umasa na ganoon kabilis kong tatanggapin ang alok. Inunlock ko ang aking telepono at ipinakita kay Paolo ang history ng aking mga online order. Isa-isa. Tingnan mong mabuti. Bumili ako ng pagkain para sa buntis, damit para sa buntis, at mga libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. 2 buwan na akong buntis. Agad na namutla ang mukha ni Paulo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit wala siyang masabi ni isang salita. Ngunit si Rosal ang unang tumalon. Imposible! Nagsisinungaling ka. Para hindi ka iwan ng asawa mo. Sa tuwing nangangamoy annulment, ginagamit mo yung tiyan mo. Lumingon si Paulo sa kanyang kapatid at mahinang sinigawan ito. Ngunit may pagdududa pa rin sa kanyang boses. Dahan-dahang nagsalita ang biyenan ko. Malambot ang kanyang tono, ngunit nagyeyelo. Kung talagang buntis ka, magandang balita yan. Pero wag mong gamitin yan para pilitin si Paulo. Bigla akong natawa. Sa buong hapunan, walang nagtanong kung pagod ba ako, kung malusog ba ang sanggol, kung nagpatingin na ba ako sa doktor. Ang balita ng aking pagbubuntis ay para sa kanila ay isang kasangkapan lamang para sa negosasyon. Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa at habang binibigkas ng malinaw ang bawat salita, sinabi ko, wala akong pinipilit. Gusto ni Paulo ng annulment. Payag ako. Ang bata, ipapanganak ko at palalakihin kong mag-isa. Kumunot ang noo ni Paulo. Anong pinagsasabi mo? Kung maghihiwalay tayo, bakit mo pa ipapanganak ang bata? Sinabi ko na, palalakihin ko siyang mag-isa. Sandaling natahimik ang silid. At pagkatapos, malakas na humalakhak si Rosal. Ang kanyang tawa ay tumutusok na parang karayom. Magaling, kung ganyan ka katapang. Sige, bumalik ka sa mga magulang mo at palakihin mo yang bata. Pero wag kang umasa, nagagapang ka pabalik dito at hihingi ng tawad. Hindi na ako nakipagtalo. Dumiretso ako sa kwarto. Kinuha ang maleta at inilagay ang ilang damit, mga personal na dokumento, ang medical record ko ng pagbubuntis, at ilang mahahalagang bagay. Pagkatapos ng 7 taon ng pagsasama, napagtanto kong kakaunti lang pala ang mga personal kong gamit sa bahay na ito. Nang ilabas ko ang maleta sa pasilyo, inuubos ni Rosal ang natirang manok sa plato. Si Anton ay nakayakap sa isang lata ng soft drinks. Ang biyenan ko ay humihigop ng sabaw
At si Paolo ay nakaupo sa sofa at naninigarilyo. Walang pumigil sa akin. Tumayo ako sa may pinto. Isinuot ang aking sapatos. At lumingon kay Rosal. Rosal, sinabi ko na sa'yo. Balang araw, pagsisisihan mo to. Masama siyang ngumisi. Pagsisisihan ang pagkawala ng taong nagbabayad ng mga bill? Sige lang, hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas. Nang makapasok ako sa elevator, doon ko lang napansin na nanginginig ang aking mga kamay. Pagbaba ko sa lobby, nag-book ako ng taxi papuntang bus terminal sa Buendia. Bumili ng tiket para sa pinakahuling biyahe ng bus papuntang Batangas, kung saan nakatira ang aking mga magulang, sa sasakyan. Nagpadala ako ng mensahe kay Paolo. Ihanda mo na ang mga papeles para sa annulment at ipadala mo sa akin. Hindi ako hahabol sa apartment. Palalakihin ko ang anak ko mag-isa. Napakabilis niyang sumagot. Okay, tinitigan ko ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay nag-type ng isa pang pangungusap. Oo nga pala, ang tuition ni Anton para sa susunod na semester ay iati 500,000. Sa lahat ng mga taon na yon, ako ang nagbabayad. Mula ngayon, kayo na ang bahala. Pagkatapos ng 3 minuto, umilaw ang screen ng telepono. Nagtanong si Paolo. Anong ibig mong sabihin? Inunlock ko ang screen at isinandal ang aking ulo sa upuan. Sa labas ng bintana, dahan-dahang nawawala sa likuran ang mga ilaw ng gabi. Noon lang, sa wakas, tumulo ang aking mga luha. Hindi dahil umaasa pa ako sa kahit ano, kundi dahil sa wakas ay natanto ko. Sa loob ng 7 taon na iyon, ang sinisikap kong iligtas ay hindi isang pamilya, kundi isang pansamantalang kanlungan na nakasalalay lamang sa aking pasensya. At nang maubos ang pasensya na iyon, lumabas na ako pala ang dapat umalis. Dumating ang bus sa terminal sa Batangas, malapit na maghating gabi. Ang gabi ay basa. Pagkatapos ng mahinang ulan, kumikinang ang aspalto sa ilaw ng mga poste. At ang simoy ng hangin sa labas ng terminal ay nagbigay ng kaunting lamig. Hila-hila ko ang aking maliit na maleta pababa. Sa gitna ng tahimik na pulutong ng mga tao, nakita ko sina nanay at tatay na naghihintay sa akin. Si nanay ay nakasuot ng manipis na cardigan. Mahigpit ang hawak ng kanyang mga kamay sa strap ng kanyang bag. Si tatay ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin tulad ng dati. Ngunit dumami na ang puting buhok niya mula noong huli kong pag-uwi. Nang makita ako, sumugod si nanay sa akin. Ang kanyang tingin ay dumapo sa maleta. Pagkatapos ay sa aking maputlang mukha. At sa huli ay tumigil sa aking tiyan, na para bang ang instinct ng isang ina ay nagsabi na sa kanya ng lahat. Bago pa ako makapagsalita, hindi na siya nagtanong ng kung ano-ano. Inunat lang niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang kamay ay mainit, ngunit nanginginig. Umuwi ka na, anak, sa isang pangungusap na iyon. Halos humagulgol ako. Sa loob ng 7 taon bilang manugang, sapat na ang narinig kong masasakit na salita, panunumbat, at pangaral, tungkol sa kung paano dapat magtiis ang isang babae. Ngunit nakalimutan ko na may isang lugar sa mundong ito, kung saan kailangan ko lang bumalik. At hindi mahalaga kung tama ako o mali. Sila ang laging unang magbubukas ng pinto para sa akin. Kinuha ni tatay ang aking maleta. Malalim ang kanyang boses. Tara na sa kotse, anak. Gabi na. Habang papauwi, dinaanan ng kotse ang mga pamilyar na kalye. Ang panaderya sa kanto ay sarado na. Ang maliit na tindahan malapit sa dati kong paaralan ay may parehong karatula pa rin. Ang mga puno sa gate ng aming subdivision ay lumaki na, nang husto na ang kanilang mga sanga ay sumasagi na sa isang bahagi ng kalsada. Tumingin ako sa bintana at biglang naramdaman na para akong isang taong bumalik mula sa isang napakatagal na paglalakbay. Napakatagal na, kapag nakabalik ka na, doon mo lang maiintindihan. Ang lugar na dati mong tinatawag na tahanan ay ang tanging lugar kung saan pinapayagan kang maging mahina. Katabi ko si nanay. Ilang beses siyang nagtangkang magtanong, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa huli,
Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Nag-away ba kayo ni Paulo? Ilang segundo akong natahimik, at pagkatapos ay bumulong. Maghihiwalay na kami. Nay, huminga ng malalim si nanay. Ang mga balikat ni tatay, na nagmamaneho, ay bahagyang nanigas, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy ako, na parang natatakot na kung hihinto ako, hindi na ako magkakaroon ng lakas ng loob. 2 buwan na akong buntis. Gusto kong ipanganak ang batang ito. Kung ayaw ni Paulo, palalakihin ko siyang mag-isa. Naging napakatahimik sa kotse, na naririnig ko ang marahang pagdulas ng mga wiper sa windshield. Tumingin si nanay sa bintana. Pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Nagdahan-dahan si tatay, at sinabi sa isang mabigat, ngunit napakalinaw na boses. Salamat sa Diyos at umuwi ka. Ang lahat ng iba pa, kaya nating harapin ng magkasama. Ibinaba ko ang aking ulo. Tumulo ang mga luha sa likod ng aking palad. Handa akong marinig na pagsasabihan ako ni tatay, na magbubunganga si nanay, na hindi ko sila pinakinggan noon. Akala ko, isusumbat nila kung paano sila tumutol kay Paulo, na ito ang pinili ko. At ngayon ay dapat kong harapin ang lahat ng mag-isa. Ngunit hindi. Walang sinabing kahit anong salita ang aking mga magulang na lalo pang makakasakit sa akin. At dahil sa pag-unawang iyon, nakaramdam ako ng malaking utang na loob sa kanila. Pagdating sa bahay, dinala ako ni nanay sa dati kong kwarto. Sa loob ng 7 taon, halos hindi ito nagbago. Ang mga kurtina na may bulaklak, ang desk sa tabi ng bintana, ang bookshelf kung saan nakalagay pa rin ang ilang nobela na hindi ko natapos basahin noong unibersidad. Naglatag na si nanay ng malinis na bedsheet, at sa mesa ay may isang pitsel ng maligamgam na tubig at ilang piraso ng pandesal. Huminto siya sa pinto, tumingin sa akin, at mahinang sinabi, "Anak, kung gusto mong umiyak, bukas ka na umiyak. Kung gusto mong makipag-usap, mag-uusap tayo. Pero ngayon, matulog ka lang." Tumango ako. Isinara ni nanay ang pinto. Nang maiwang mag-isa sa kwarto, inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Patag pa ito. Walang halatang hugis. Ngunit alam kong sa loob ay may nabubuong buhay na nakasalalay sa akin. Maliit, ngunit malakas. Ibinulong ko, "Anak, nasa bahay na tayo." Kinabukasan, ginising ako ng amoy ng sabaw ng manok mula sa kusina. Naghanda si nanay ng mainit na tinolang manok na may papaya at malunggay. Sabi niya, "Ang mga buntis na umuuwi ng gabi ay hindi pwedeng kumain ng mataba." Si tatay ay nakaupo sa mesa at nagbabasa ng diaryo. Nang makita niyang bumaba ako, tiniklop niya ito. "Kumain ka, tapos ihahatid kita sa abogado." Natigilan ako. "May abogado ka na?" Nilagyan ako ni tatay ng isang basong maligamgam na tubig. "Kagabi pa lang, tinawagan ko na si Mang Lito. Dating kasamahan ko sa trabaho. Ang anak niyang babae ay abogado para sa mga kasong annulment at family law. Ang mga kasong annulment ay hindi dapat pagdesisyonan ng padalos-dalos. Buntis ka, kaya dapat lahat ay malinaw." Tiningnan ko si tatay, at naging mainit ang aking puso, ngunit kasabay nito ay masakit. Ang aking ama ay laging tahimik. Hindi kailanman hayagang nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Nang magpasya akong magpakasal kay Paulo, siya ang pinakamatindi ang pagtutol. Sa airport bago lumipad papuntang Maynila, isang pangungusap lang ang sinabi niya. "Kung hindi mo na kaya, umuwi ka." Noon, nagalit pa ako. Iniisip na hindi siya naniniwala sa aking pag-ibig. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi iyon isang pagbabawal, kundi isang pinto na sadyang iniwan niyang bukas para sa akin. Pagkatapos ng almusal, binuksan ko ang aking telepono. 3 missed calls mula kay Paulo, 5 mensahe mula kay Rosal, at 1 mula sa biyenan ko. Ang mensahe ni Rosal ay hindi ko pa binabasa, ngunit nahulaan ko na ang nilalaman. At tama nga. Tinawag niya akong makasarili. Nagsulat na sa kaunting problema ay tumakbo na ako sa mga magulang ko. At sinadya ko raw na ipahamak ang pamilya ng asawa sa pagbabayad ng eskwelahan ni Anton. Ang mensahe ng biyenan ko ay mas malumanay, ngunit bawat salita
ay tumutusok na parang karayom. Bilang asawa, dapat marunong kang magtiis. Ang kadakilaan ng isang babae ay nasusukat sa kanyang kakayahang panatilihin ang pamilya. Huwag mong ipahiya ang iyong mga magulang na ang kanilang anak ay naging isang hiwalay sa asawa. Matagal kong tiningnan ang mensaheng iyon at pagkatapos ay in-unlock ang screen. Kung ako ang dati, siguradong magpapaliwanag ako. Tatawag para humingi ng tawad kahit na hindi ako ang may kasalanan. Ngunit ng umagang iyon, habang nakaupo sa kusina sa bahay ng aking mga magulang, nakikinig sa paghuhugas ni tatay ng mga baso sa bakuran, at si nanay na namimili ng sariwang gulay, bigla kong natanto na ang mga salitang iyon ay wala ng kapangyarihan sa akin para magdulot ng takot. Bandang 9:00 ng umaga, tumawag ang isang courier at sinabing may ipinadalang dokumento mula sa Maynila. Bumaba ako para pumirma. Sa sobre ay nakasulat ang pangalan ni Paulo. Sa loob ay isang draft ng waiver of rights at kasunduan sa paghihiwalay na gusto niyang gamitin bago mag-file ng annulment. Binuksan ko ito, at habang mas binabasa ko, lalong nanlalamig ang aking pakiramdam. Hinihiling niya na kusang loob kong iwan ang apartment. Huwag habulin ang paghahati ng mga ari-ari ang naipundar habang kasal. Huwag humingi ng sustento para sa aking sarili. At huwag nang ungkatin ang anumang perang ginastos sa panahon ng pagsasama tungkol sa magiging anak namin. Isang malabong pangungusap lang ang nakasulat. Pag-uusapan ng magkabilang panig. Ang isyong ito sa hinaharap. Mapakla akong napangiti. Mas mabilis pa pala kumilos si Paolo kaysa sa inaasahan ko. Kagabi, binitiwan niya ang salitang annulment sa gitna ng galit. At ngayong umaga, nagpadala na agad ng mga papeles para pirmahan, na para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Dinala ko ang mga dokumento sa bahay. Si tatay, pagkabasa, ay nagdilim ang mukha. Si nanay ay malakas na inilapag ang baso ng tubig sa mesa. Anong tingin niya sa'yo, Althea? Oo, ang pangalan ko ay Althea. Ang pangalang ibinigay sa akin ng aking mga magulang sa pag-asang ang kanilang anak ay lalaking maginoo, edukado, at magalang. Nabuhay ako ayon sa mga alituntunin ng tamang asal. Nang napakatagal, na nagsimulang isipin ng iba, na hindi ako nakakaramdam ng sakit. Nang araw ding iyon, pagkatapos ng tanghalian, nakipagkita ako sa abogado. Ang pangalan niya ay Attorney Reyes. Mga nasa 40 anyos siya. Maliit, ngunit may napakatalas na tingin. Binasa niya ang draft ng kasunduan. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang asawa mo ay gumawa nito para siguraduhing aalis kang walang dala. Pero hindi gumagana ang batas sa kasakiman ng isang tao. Gusto kanyang lokohin na isuko ang karapatan mo, sabi ni Attorney Reyes. Dahil wala kayong prenuptial agreement, sa ilalim ng batas natin, sakop ng absolute community of property ang mga naipundar ninyo. Bukod pa roon, may buo kang karapatang mabawi ang lahat ng pera mula sa personal mong ipon na ginastos mo para sa obligasyon ng pamilya niya, at ang katumbas na pagtaas ng halaga ng ari-arian, mayroon kang buong karapatang humingi ng hati sa bahaging iyon. At tungkol sa magiging anak, ang sustento ay kanyang legal na karapatan. Hindi mo pwedeng talikuran ang mga karapatan ng iyong anak dahil lang sa pride. Ibinaba ko ang aking ulo. Ayoko na lang pong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Mahinang nagsalita si Attorney Reyes. Dahil gusto mong matapos na ito ng mabilis, dapat maging malinaw ang lahat. Ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang hahayaan mong kunin ng iba ang nararapat sa iyo. Sapat na ang iyong pagdurusa. Panahon na para protektahan ang iyong sarili at ang iyong anak. Natahimik ako. Pagkatapos, binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang maliit na flash drive at isang tumpok ng mga nakaprint na dokumento. Ito ang mga bagay na lihim kong kinolekta sa nakalipas na 3 taon. Mga resibo ng bayad sa eskwelahan ni Anton, mga tseke para sa medical insurance ni Rosal, mga bank statement ng buwanang padala sa biyenan ko, mga screenshot ng mga usapan kung saan nanghihiram si Rosal ng pera at hindi na ibinabalik, at kahit ang mga private messages
kung saan sinabi niya na masasayang lang ang mga ipon ko kung hindi ko gagastusin. Binuklat ni Attorney Reyes ang mga pahina at may bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Gaano katagal mo nang kinokolekta ito? Mula noong araw na unang sinabi ni Rosal kay Paulo na pabigat lang ako sa pamilya niya, sagot ko. Noon, hindi ko pa iniisip na magdemanda. Gusto ko lang na kung sakaling gusto niyang makinig, mapapatunayan kong hindi ako tulad ng sinasabi nila. Tiningnan ako ni Attorney Reyes ng matagal. Naging mas mainit ang kanyang boses. Kung ganoon, gagamitin natin ang lahat ng ito, hindi para sa paghihiganti, kundi para ibalik ang hustisya sa nararapat nitong lugar. Tumango ako. Pag-alis sa opisina ng abogado, ng gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Paulo. Hindi ko sinagot. Tumawag siya ulit. At pagkatapos ay nagpadala ng mensahe. Anong gagawin natin sa bayad sa eskwelahan ni Anton? Nagpadala ng notice ang administration sa opisina ko. Huwag mo nang dalhin sa ganitong kahihiyan ng sitwasyon. Nakatayo ako sa ilalim ng mga namumulaklak na puno sa labas ng opisina. Pinapanood ang pagbagsak ng mga dahon sa bangketa at sumagot ng maikli. Mula ngayon, ang pagbabayad sa eskwelahan ng anak ng kapatid mo. Dati, nagbabayad ako dahil sa pakikisama bilang pamilya. Ngayon, wala na ang pakikisama na yon. Sa pagkakataong ito, hindi agad sumagot si Paulo. Siguro, nagbibilang siya. Siguro, sa unang pagkakataon, nakita niya sa kanyang harap ang numerong ilambayn ang 100,000. At natanto na sa lahat ng mga taon na iyon, ang itinuturing niyang obligasyon ko ay dugot pawis pala ng pamilya ko. Nang gabing iyon, dinalhan ako ni nanay ng isang basong maligamgam na gatas sa aking kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang aking buhok, tulad noong bata pa ako. Althea, hindi takot si nanay na maghihiwalay ka. Ang kinatatakutan ko lang ay ang patuloy kang magdurusa dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni nanay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko na naramdaman ang pag-iisa. Saan man doon sa Maynila. Si Paulo ay marahil galit na galit. Si Rosal ay baka sumisigaw na wala akong utang na loob. Ang biyenan ko ay malamang nagrereklamo sa mga kamag-anak kung gaano ako kawalang hiya. Ngunit dito, sa dati kong kwarto, katabi ko si nanay. Ang aking ama ay tahimik na inaayos ang lahat para sa akin. At ang bata sa aking tiyan ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ko ay hindi nagtatapos sa isang maling kasal. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Habang nakahiga sa pamilyar kong kama, tinitingnan ko ang kisame, kung saan may maliit pa ring bitak, mula pa noong high school. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil nalutas na ang lahat ng problema, kundi dahil hindi ko na kailangang pilitin ang sarili kong magustuhan ng kahit sino. Kung sasabihin ng malakas ang mga damdaming ito, maaaring maging makasarili, ngunit tanging ang taong nagtimpi, hanggang sa makalimutan kung sino siya, ang makakaintindi kung gaano kahalaga ang makahinga ng maluwag. Ang telepono sa tabi ng unan ay nag-vibrate ng ilang beses. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino ang tumatawag. Tumawag pa si Paulo ng 2 beses. At pagkatapos, ay sumuko. Sumunod ang isang maikling mensahe. Hindi na kailangang palakihin pa ito. Lahat naman ay napag-uusapan. Matagal kong tiningnan ang mga salitang iyon. Dati, sa tuwing sinasabi niyang, napag-uusapan naman, ako ang laging nagpaparaya. Nagsasalita ako, nakikinig siya, ngunit mas pinipili pa rin niyang maniwala sa iba. Ngayong ayaw ko nang magsalita, bigla siyang nagsalita tungkol sa pag-uusap. May mga bagay na huli na ang lahat. At anumang pag-uusap ay magiging huli na rin. Wala akong sinagot. Pinatay ko ang telepono at inilagay ang aking kamay sa aking tiyan. Hindi pa sumisipa ang sanggol. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya, na para bang isang matibay na sinulid na nagbabalik sa akin sa realidad. Ibinulong ko ng napakahina na para bang sa sarili ko lang, hindi hahayaan ni mama na mabuhay ka sa ganitong mga kondisyon. Kinabukasan,
Sumama ulit ako kay tatay sa opisina ng abogado. Inihanda na ni Attorney Reyes ang aming sagot sa petisyon ng annulment. Ipinaliwanag niya sa akin ang bawat punto, kung saan ang aking mga legal na karapatan, at kung saan ang mga legal na obligasyon ni Paulo na hindi niya matatakasan. Kailangan mong manindigan, sabi niya. Ang kanyang tono ay kalmado. Ngunit tiyak, hindi ito tungkol sa pag-agaw ng hindi sa iyo, kundi sa paghahati. Hindi mo kinukuha ang kanyang ari-arian. Kinukuha mo lang pabalik ang iyong bahagi. Tumango ako. Makatuwiran ang mga salitang iyon, ngunit hindi ganoon kadaling tanggapin. Sa loob ng 7 taon, nasanay akong umatras. Nasanay akong isipin na sa isang pamilya, hindi dapat mayroong maliit na kalkulasyon. Ngunit sa huli, dahil hindi ako nagbilang, inakala nilang lahat ng iyon ay sa kanila. Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang laptop at ipinakita ang listahan ng mga gastos na ibinigay ko sa kanya. Bawat numero ay lumitaw sa screen, nang malinaw, malamig, walang emosyon, ngunit pinapabilis ang tibok ng aking puso. Ang halaga ng tuition ni Anton bawat taon, buwan ng suporta para sa biyenan, mga bayad sa insurance para kay Rosal, pera para sa pagkain, pag-aayos ng apartment, pagpapagamot, lahat ay umabot sa isang halaga na hindi ko kailanman sinubukang bilangin. Gumastos ka ng mahigit 2 milyong piso sa loob ng 7 taon, sabi ni Attorney Reyes. At sa panahong ito, halos wala kang sariling kita. Lahat ito ay galing sa iyong personal na ipon bago ka ikasal. At ito ang pangunahing argumento. Tinitigan ko ang mga numerong iyon. At sa aking isipan, ay lumitaw ang bawat pangyayari. Nang pumasok si Anton sa unang baitang, umiyak si Rosal. Sinasabing wala siyang pera para sa down payment sa eskwelahan. Ipinadala ko sa kanya. Nang magreklamo ang biyenan ko sa sakit ng likod at nangailangan ng pera para sa acupuncture, binigyan ko siya ng dagdag. Nang sabihin ni Paulo na kailangan naming magtipid para mas mabilis na mabayaran ang mortgage, lalo akong hindi nangahas na galawin ang pera niya. Noong ginagawa ko ang lahat ng ito, itinuturing ko itong natural na gawain para sa isang asawa. Sino ang mag-aakala na sa huli, ang pagiging natural na ito ay magiging pinakamalinaw na patunay ng kawalang katarungan na aking naranasan. Hapon, pagka-uwi ko, muling tumunog ang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Paulo. Sandali akong nag-atubili, ngunit sinagot ko pa rin. Nasaan ka? Tanong niya. Mas malambot ang kanyang boses kaysa kahapon. Nasa mga magulang ko. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Magsalita ka. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumuntong hininga si Paulo. Tungkol sa eskwelahan ni Anton. Pwede mo bang tulungan pa ako sa huling pagkakataon? Ikaw naman ang laging gumagawa nito. Bigla mo na lang iniwan lahat. Hindi basta-basta makakahanap si Rosal ng ganoong kalaking pera. Bahagya akong napangiti, ngunit walang kagalakan sa ngiting iyon. Paolo, may itatanong ako sa'yo. Sa loob ng 7 taon na iyon, kahit minsan ba ay nagtanong ka kung saan galing ang pera para sa pag-aaral ni Anton? Natahimik siya. Alam mo lang na ako ang gumagawa nito. At itinuring mo itong obligasyon ko. Ngayon na tumigil na akong magbayad, bigla mong naramdaman ang hirap. Hindi sa hindi ko alam, kinakabahang sagot ni Paulo. Akala ko lang, mga usaping pampamilya lang yon. Tama, mga usaping pampamilya, sagot ko. Pero bahagi rin ako ng pamilyang iyon. At nang tawagin ako ni Rosal na palamunin, nanahimik ka. Nang tawagin ako ng nanay mo na gastadora, nanahimik ka. Hanggang sa sandaling sinabi kong sarili kong pera ang ginastos ko, humingi ka ng annulment. Muling naghari ang katahimikan sa kabilang linya. Hindi na ako naghintay pa. Ang mga usapin tungkol kay Anton. Kayo na ang bahala mula ngayon. Pamangkin mo siya. Hindi ko responsibilidad. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makapagsalita. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit ganap na kalmado ang aking kalooban. Marahil, kapag nasabi ng isang tao ang matagal na niyang itinatago, hindi na siya natatakot. Nang araw ding iyon, inaya ako ni nanay sa supermarket para mamili. Maingat niyang pinili ang bawat produkto. Mula sa mga gatas,
at sariwang gulay, hanggang sa ilang maluluwag na damit pambahay. Sa tuwing titingin siya sa akin, nagiging mas mainit ang kanyang tingin, na para bang gusto niyang bawiin ang mga taon na hindi siya nasa tabi ko. Plano mo bang manatili dito ng tuluyan? Tanong ni nanay. Nanay ba ato kong basista tu ato taon? Opo. Nay, dito ako manganganak. Tumango si nanay. Hindi na nagtanong pa. Ngunit alam kong marami siyang iniisip. Natahimik siya. Takot na pilitin ako. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-aalala ay naipakita sa mga maliliit at mapag-arugang kilos na ito. Gabi. Tinawag ako ni tatay sa sala. Inilapag niya sa harap ko ang isang maliit na passbook. Ito ang savings account na binuksan namin ni nanay mo. Para sa'yo noon pa, noong ikakasal ka. Gusto ko sanang ibigay sa'yo, pero tumanggi kang kunin. Ngayon, kunin mo na. Natigilan ako. Tay, hindi ko po kailangan. May sarili pa po akong pera. Umiling si tatay. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para rin sa anak mo. Matatanda na kami ni nanay mo. Wala na kaming masyadong maitutulong. Pero kahit papaano, dapat mayroon kang financial cushion. Kinuha ko ang passbook. Nanginginig ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, malinaw kong naramdaman na hindi lahat ay nawala sa akin. Nawala ang aking kasal. Ngunit mayroon pa akong pamilya. Isang anak sa aking sinapupunan. At ang aking sarili. Gabi na. Nakahiga ako sa kama. Nakikinig sa malayong ingay ng hangin mula sa dagat. Muling umilaw ang screen ng telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Paulo, kundi isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ang mensahe. Althea, umalis ka papunta sa mga magulang mo nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Sobra na yan. Si Rosal pala. Binasa ko at hindi sinagot. Pagkaraan ng isang segundo, dumating ang pangalawang mensahe. Akala mo ba, annulment lang at tapos na ang lahat? Akala mo ba, nanalo ka? Huwag mong kalimutan. Manugang ka pa rin sa pamilya namin. Tiningnan ko ang screen at pinatay ang telepono. May mga taong umalis ka na sa buhay nila. Ngunit sinusubukan ka pa ring hilahin pabalik, gamit ang mga hindi nakikitang sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang hilahin nila ako. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at ipinikit ang aking mga mata sa labas ng bintana. Ang hangin ay humuhuni, kasabay ng paghinga ng aking sariling bayan. Alam kong marami pang dapat gawin, marami pang mahihirap na araw at hindi maiiwasang mga paghaharap. Ngunit kahit papaano, simula ngayon, pinili kong maging nasa panig ko at hindi na ako lilingon pa. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng walang eskandalong kinatatakutan ko. Walang nagpunta sa aming bahay para gumawa ng eksena. Walang sigawan, walang pag-aagawan. Tulad ng mga kwentong madalas mong marinig mula sa mga kakilala. Lahat ay nangyari sa katahimikan. At ang katahimikan na iyon ang nagpaunawa sa akin. Na kapag nanlamig na ang puso ng isang tao, lahat ay maaaring gumuho ng tuluyan at walang babala. Kahit walang malalakas na salita. Nagsimula akong masanay sa takbo ng buhay, sa bahay ng aking mga magulang. Sa umaga, gigising ako kasama si nanay. Pupunta kami sa palengke para pumili ng sariwang gulay at isda. Sa hapon, tutulungan ko siyang magluto. At sa gabi, uupo ako sa kwarto, magbabasa ng mga libro, at isusulat kung ano ang kailangan ihanda para sa panganganak. Ang mga bagay na dati ay tila nakakainip sa akin. Ngayon ay nagbibigay ng malalim na kapayapaan. Nagsimulang lumaki ng bahagya ang aking tiyan. Sa tuwing titingin ako sa salamin at makikita ang maliliit na pagbabagong ito, napupuno ng tahimik na kaligayahan ang aking puso. Ang sanggol na ito ay lumalaki sa bawat araw. Hindi pinapansin ang kaguluhan ng mundo ng mga matatanda. Hindi niya alam na naghihiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi alam ang mga away sa labas ng bahay na ito. Ang alam lang niya ay kung paano umasa sa akin para mabuhay. Sa pag-iisip nito, naiintindihan kong kailangan kong maging mas malakas. Isang hapon, habang nakaupo ako at kinakalkula ang tinatayang gastos para sa mga darating na buwan,
Tinawag ako ni tatay sa sala. Sa mesa ay may isang malaking sobre. Nakasulat dito ang pangalan ko. Agad kong nakilala ang sulat kamay ni Paulo. Nagpadala siguro ng iba pang dokumento, sabi ni tatay sa isang pantay na boses. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay hindi isang bagong draft ng kasunduan, kundi isang makapal na folder ng mga dokumento na may selyo ng law firm na kinuha ni Paulo. Tiningnan ko ang mga pahina. Ang diwa ay pareho pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may idinagdag na ilang mas detalyadong punto. Kabilang ang isang pangungusap sa kaso ng sadyang pagpapabagal sa proseso ng annulment o paghahain ng mga hindi makatarungang kahilingan para sa paghahati ng ari-arian. Isa sa alang-alang ng panig ng asawang lalaki, ang posibilidad na magsampa ng countersuit. Tumigil ako sa pagbabasa. Hindi dahil sa pagtataka, kundi dahil ngayon ay mas malinaw kong nakikita ang tunay na pagkatao ni Paulo. Hindi na siya ang lalaking dating naghihintay sa akin sa ilalim ng bintana ng dormitoryo. Ngayon, nasa posisyon siya ng isang taong handang ipagtanggol ang kanyang mga interes sa anumang paraan kahit na gawin akong kaaway niya. Si nanay, na nakatayo sa tabi ko, ay tiningnan ng ilang pahina at umiling. Sinasadya kanyang gipitin. Anak, natahimik si tatay. At pagkatapos ay nagsalita. Habang mas ginigipit kanya, mas dapat nating sundin nang mahigpit ang batas. Hindi kanila iiwanang walang-wala. Tumango ako. Kinabukasan, dinala ko ang mga dokumento kay Attorney Reyes. Maingat niya itong pinag-aralan at inilagay ang mga papel sa mesa. Sinusubukan kanilang gipitin sa emosyonal na paraan, sabi niya. Ngunit hanggat may sapat tayong ebidensya, wala silang magagawa. Ayoko na pong tumagal pa ito. Tapat kong inamin. Gusto ko na lang pong matapos na. Dahil gusto mong matapos na ito ng mabilis, dapat tayong maging maingat. Iniisip ni Paulo na bibigay ka. Kung aatras ka, susugod sila. Kung mananatili kang matatag, sila ang mapipilitang umayon. Tumingin sa akin si Attorney Reyes. Paulo thinks you'll weaken. If you back down, they will attack. If you stand firm, they will have to adjust. Sandali akong nag-isip at nagtanong. Ano po ang susunod nating hakbang? Maghahanda tayo ng petisyon para sa annulment. Matatag niyang sagot. Gagamitin natin ang financial abuse at psychological incapacity bilang matibay na ground para pabilisin ang proseso. Hindi na natin sila hihintayin. Tayo na ang unang kikilos. Napahinto ako sa mga salitang iyon. Sa buong panahong ito, ako ang panig na tumutugon lamang. Laging naghihintay ng kilos ng iba para maghanap ng paraan para sumagot. Ito ang unang pagkakataon na kailangan kong maging proaktibo. Tumango ako. Sige po, gawin natin. Nang gabing iyon, umupo ako kasama ang aking mga magulang at ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Hindi nagtanong si tatay ng maraming tanong. Nakinig lang. At paminsan-minsan ay tumatango. Sa huli, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Kumilos ka ayon sa batas. Huwag kang matakot. Hinawakan ni nanay ang aking kamay. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Hindi ka na nag-iisa. Sapat na sa akin ang dalawang pangungusap na iyon para makaramdam ng lakas. Pagkatapos ng 2 araw, opisyal na isinampa ang petisyon sa korte. Naglalaman ito ng kahilingan para sa pagpapawalang bisa ng kasal, paghahati ng mga ari-ariang naipundar ayon sa batas, at pagtatakda ng mga obligasyon para sa pagbabayad ng sustento pagkatapos maipanganak ang bata. Bukod pa rito, hiniling ni Attorney Reyes sa korte na isaalang-alang ang mga gastos na aking ginawa sa panahon ng kasal mula sa aking personal na pondo bilang batayan sa paghahati ng mga ari-arian. Pagkatapos isampa ang petisyon, nakatayo ako sa labas ng korte, tinitingnan ang mga taong dumadaan. Hindi na gaanong mabigat ang aking pakiramdam. Tulad ng dati. Alam kong simula sa sandaling ito, nagsimula na ang isang bagong yugto. Hindi na ito isang panloob na alitan sa pamilya na maaaring lutasin sa likod ng mga saradong pinto, kundi isang kaso na dapat pag-aralan ng korte. Hapon! Tumawag si Paulo.
Sinagot ko. Nagsampa ka na ng kaso? Tanong niya ng diretsahan. Oh, may katahimikan sa kabilang linya. Althea, ang ginawa mo ay lampas na sa lahat ng hangganan. Mapakla akong natawa. Saan banda ito lumampas sa hangganan? Bakit kailangang ilabas sa korte ang mga problema sa pamilya? Anong sasabihin ng mga tao? Hindi mahalaga kung anong sasabihin ng mga tao. Dahan-dahan kong sagot. Ang mahalaga. Bumuntong hininga si Paulo. Sabi ko naman, pwede tayong mag-usap. Nagpadala ka sa akin ng draft ng kasunduan kung saan hinihiling mong umalis akong walang-wala. Yun ba ang tinatawag mong pag-uusap? Hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng isang sandali, sinabi niya, akala ko lang, yun ang pinakamadaling paraan. Madali para sa'yo. Sagot ko, pero hindi para sa akin. Muling naghari ang katahimikan. Naiintindihan kong nagsisimula ng pumasok sa kanyang isipan ang mga bagay na dati ay wala roon, ngunit huli na ang lahat. Kailangan mo ba talagang dalhin sa ganito kalayo? Tanong niya sa isang mabigat na boses. Mula nang sabihin mo ang salitang annulment, malayo na ang narating nito, sagot ko. Ibinaba ko ang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Sa mga sumunod na araw, dumating ang summons mula sa korte. Kasabay nito, nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa mga kamag-anak ni Paulo. May nagpayo sa akin na maging mas mapagpasensya. May nagsabing pinalalaki ko lang ang maliit na bagay. Mayroon pang ang nag-akusa sa akin na sinisira ko ang mabuting pangalan ng aking asawa. Nakikinig ako. Ngunit, hindi ako nag-react. Dati, baka pinagdudahan ko ang aking sarili dahil sa mga salitang iyon. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang reputasyon ng ibang tao ay hindi dapat ilagay sa itaas ng iyong sariling buhay. Isang gabi, habang naghahanda akong matulog, dinalhan ako ni nanay ng isang basong maligamgam na gatas. Umupo siya sa gilid ng kama, tumingin sa akin, at nagtanong, natatakot ka ba? Anak, sandali akong nag-isip at umiling. Hindi po, Nay. Nanghihinayang lang po ako. Nanghihinayang? Saan? Na ang tagal kong nagbulag-bulagan. Bumuntong hininga si nanay, at marahang hinaplos ang aking likod. Mabuti na lang at nagising ka. Maraming tao ang habambuhay na hindi nakakaintindi. Tiningnan ko si nanay, at biglang gumaan ang aking pakiramdam. Oo, nawalan ako ng 7 taon. Ngunit kahit papaano, hindi ko nawala ang buong buhay ko. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Sa aking panaginip, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang pinto. Sa likuran ay ang nakaraan, puno ng mga iskandalo at pagod. Sa unahan ay isang hindi pa malinaw na daan, ngunit ang liwanag sa ibabaw nito ay napakalambot. Humakbang ako pasulong, hindi lumilingon. Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa labas, at ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng katangi-tanging amoy alat. Matagal akong nakatayo sa harap ng salamin, tinitingnan ang aking sarili. Ang mukha ay pareho pa rin, ngunit nagbago ang tingin. Hindi na ito ang tingin ng isang taong laging sinusubukang magustuhan ng lahat. Ito ang tingin ng isang taong nagsisimulang matutong piliin ang sarili. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at bahagyang ngumiti. Magiging maayos din ang lahat sa atin. Ang paghahanda para sa pre-trial mediation ay nagpatuloy sa isang mabagal ngunit tensyonadong ritmo. Sa labas, ang buhay ko ay tila ordinaryong buhay ng isang buntis. Regular na pagkain, pagpunta sa doktor, paminsan-minsang paglalakad kasama si nanay sa palengke. Ngunit sa loob, naiintindihan kong papalapit ako sa isang linya na kapag tinawid, wala nang balikan. Isang umaga, nang dumating ang summons para sa petsa ng pagdinig, matagal akong nakatayo sa gate ng bahay. Manipis ang sulat, ngunit tila napakabigat. Inihanda ko ang aking sarili para dito, ngunit habang hawak ang papel, naramdaman ko pa rin ang bukol sa aking lalamunan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ngayon ay naging napakatotoo na ng lahat. At hindi ko na maaaring magpanggap na walang nangyayari. Si nanay, napansin ang aking kalagayan,
ay lumapit at mahinang nagtanong. Bukas na ba ang alis mo? Opo, Nay. Tumango si nanay at sinabi na para bang pinapakalma ang sarili. Walang dapat ikatakot. Bukas, sabihin mo lang ang lahat. Ang mga nasa tama ay walang dapat ikatakot. Ngumiti ako, ngunit mabigat pa rin ang aking puso. Ang katapangan na sinasabi ni nanay ay resulta ng kanyang mahabang taon ng tama at tapat na pamumuhay. At ako, alam kong wala akong kasalanan, ngunit kailangan ko pa ring harapin ang mga tingin at paghuhusga ng ibang tao. Gabi, tumawag ako kay Attorney Reyes para linawin ang mga detalye. Pinakinggan niya ako at napakalinaw na sinabi, bukas ay pagdinig pa lang, hindi pa ang mismong paglilitis. Ngunit dapat kang maging handa, maaari silang gumamit ng iba't ibang paraan para pilitin kang lumambot. Tandaan mo ang isang bagay, hindi mo kailangang talunin sila. Kailangan mo lang na hindi matalo ang iyong sarili. Natahimik ako at pagkatapos ay sumagot, naiintindihan ko po. Pagkababa ng tawag, umupo akong mag-isa sa kwarto. Ang mga kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Nagsimula ng magparamdam ang sanggol, hindi sa mga sipa, kundi sa mismong katotohanan ng kanyang presensya. Bawat desisyon na ginagawa ko ngayon ay hindi na para sa akin lang. Kinabukasan, inihatid ako ni tatay sa korte. Sa buong biyahe, tahimik siya. At bago lang ako bumaba ng kotse, isang pangungusap lang ang sinabi niya. Manatili kang kalmado. Tumango ako, huminga ng malalim, at naglakad papasok sa gusali. Maliit lang ang silid ng hukom. Isang mahabang mesa, ilang upuan, at isang bintana na nakaharap sa likod bahay. Dumating ako 10 minuto nang mas maaga. Pagkaupo sa upuan, naramdaman kong nanlamig ang aking mga kamay, ngunit pantay pa rin ang aking pulso. Pagkaraan ng mga 5 minuto, pumasok si Paulo. Nakasuot siya ng puting polo at pantalon. Maayos pa rin siyang tingnan, ngunit mukhang pagod. Sa likod niya ay pumasok sina Rosal at Nanay Corazon. Nang makita ako, mahinang umirap si Rosal, at si Nanay Corazon ay sumulyap lang at agad na tumalikod. Umupo si Paulo sa tapat ko. Ilang segundo siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata. Pumayat ka. Mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano mag-react sa mga salitang iyon. May mga parirala na kapag sinabi sa maling oras, nawawalan ng lahat ng kahulugan kahit na ito ay tapat. Pumasok ang hukom at nagsimulang basahin ang diwa ng petisyon at ang mga kahilingan ng magkabilang panig. Lahat ay ayon sa protokol. Walang hindi inaasahan. Nang hilingin ng hukom na magbigay ng pahayag ang kabilang panig, ang abogado ni Paulo ang nagsalita. Your Honor, ipinapaubaya na po ng aking kliyente sa korte ang desisyon ukol sa status ng kanilang kasal. Sabi nito sa isang formal na tono. Ngunit pagdating sa ari-arian, naniniwala po kami na karamihan ay pinaghirapan ng aking kliyente kaya't mariin naming tinututulan ang 55T na paghahati. Nakikinig ako ng walang pagtataka. Ito mismo ang pinaghandaan ko. Lumingon sa akin ang hukom. Ano ang iyong opinyon? Tumingin ako ng diretso sa unahan. Nananatiling kalmado ang aking boses. Hindi po ako humahabol sa mga ari-ariang nakuha ni Paulo bago kami ikasal, ngunit sa mga ari-ariang naipundar sa panahon ng aming pagsasama. Hinihiling ko po ang paghahati ayon sa batas. Agad na sumingit si Rosal. Tumaas ang boses. Ang galing mo naman. Nakaupo ka lang sa bahay. Hindi kumikita ni isang kusing. Tapos ngayon gusto mong kunin ang kalahati ng ari-arian ng kapatid ko? Pinagsabihan siya ng hukom. Nanawagan ng kaayusan, ngunit ayaw niyang tumahimik. Sabihin mo ng totoo. Lumingon sa akin si Rosal. Ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo. Tumakbo ka sa mga magulang mo at nagsampa ng kaso. Sino pa ang magpapakasal sa'yo na may dala-dala kang anak? Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nakaramdam ng galit. Nakikita ko lang ang lahat ng napakalinaw. Rosal, hindi mo na kailangang alalahanin yan.
Dahan-dahan kong sinabi, kaya kong alagaan ang sarili ko. Uminit ang sitwasyon sa silid. Bahagyang kumunot ang noo ni Paolo. Althea, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo, sagot ko. Lumipat ang hukom sa isyu ng sustento. Nang marinig ito, sandaling nag-atubili si Paolo. Tungkol po sa bata, pwede po nating pag-usapan yan sa ibang araw, sabi niya. Umiling ako. Hindi na kailangang pag-usapan sa ibang araw. Ipang-anganak ko siya at palalakihin. Mayroon kang obligasyon na magbayad ng sustento ayon sa batas. Mapaklang tumawa si Rosal. Kung makapagsalita ka, parang 100% kang sigurado na anak yan ng kapatid ko. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa lahat sa silid. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi inalis ang tingin. Rosal, dapat mas maingat ka sa iyong mga salita. Lumingon si Paolo sa kanyang kapatid. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ito ang unang pagkakataon sa buong pagdinig na talagang ipinagtanggol niya ako sa harap ng kanyang kapatid, ngunit wala na akong naramdaman. Kung ang pangungusap na iyon ay sinabi ilang taon na ang nakalipas, baka iba ang naging kwento. Tumagal ng halos 1 oras ang pagdinig, ngunit walang naabot na kasunduan. Nagpasya ang hukom na ang kaso ay diringgin sa isang formal na paglilitis. Habang tumatayo para umalis, naramdaman ko ang bahagyang ginhawa. Hindi dahil nalutas ang problema, kundi dahil hindi ako umatras. Sa pasilyo, tinawag ako ni Paolo. Althea. Huminto ako at lumingon. Gusto kitang makausap. Nang masinsinan, tiningnan ko ang relo at tumango. Pumunta kami sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Gusto mo ba talagang dalhin ito sa korte? Tanong niya. Nadala ko na. Sagot ko. Natahimik siya. Pagkatapos ay mahinang sinabi. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Tiningnan ko siya. At may kakaibang, mahirap ipaliwanag na damdamin sa aking dibdib. Hindi ito sama ng loob o mga natirang pagmamahal. Paano mo ba inaasahan na mangyayari? Hindi makasagot si Paolo. Baka kalimutan na lang natin ang pera? Nagpatuloy siya. Bumaba ang tono. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Dahan-dahan akong umiling. Kinakalimutan ko na yan sa loob ng 7 taon. Ang pangungusap na iyon ay hindi sinabi ng malakas. Ngunit sapat na ito para tapusin ang usapan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko narinig na tinawag niya ako. Paglabas ng gusali ng korte, nakita ko si tatay. Wala siyang tinanong. Tiningnan lang ako, na para bang tinitiyak kung ayos lang ako. Ngumiti ako. Naging maayos naman po, tay. Tumango siya, at binuksan para sa akin ang pinto ng kotse. Habang papauwi, tumingin ako sa bintana. Ang lungsod ay pareho pa rin. Ang mga tao ay nagmamadali pa rin sa kanilang mga gawain. Ang mga sasakyan ay tumatakbo. Walang nagbago. Ako lang ang nagbago. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at ipinikit ang aking mga mata. Hindi pa tapos ang laban na ito, ngunit hindi na ako natatakot. Pagkatapos ng bigong mediation, lahat ay pumasok sa isang bago, mas malinaw, at mas malamig na yugto. Wala nang lugar para sa paggalang o mga salitang naglalayong mag-save ng mukha. Ang natira na lang ay mga dokumento, mga selyo, at mga itinakdang schedule. Natanto ko na kapag ang isang kasal ay umabot na sa korte, hindi na ito kwento ng 2 tao, kundi isang kaso kung saan ang tama at mali ay tinitimbang sa balanse ng hustisya, hindi ng damdamin. Habang naghihintay ng unang paglilitis, halos wala akong natanggap na tawag mula kay Paolo. Wala ring mga mensahe. Ang katahimikan na ito ang nagpaunawa sa akin na pinili niya ang sarili niyang paraan para harapin ang sitwasyon. Marahil, naghahanda ng mga dokumento, kumukonsulta sa abogado, o simpleng kinukumbinsi ang sarili sa kanyang katwiran. Samantala, pinanatili ko ang isang matatag na ritmo ng buhay. Tuwing umaga, naglalakad ako sa paligid, humihinga ng sariwang hangin. Pinayuhan ako ng doktor na mag-ehersisyo ng magaan para sa sanggol. Minsan,
Sinasamahan ako ni nanay. Nagkukwento tungkol sa mga kapitbahay o inaalala ang aking mga kalokohan noong bata. Ang mga simpleng usapan na ito ay nagpapainit ng aking kaluluwa na para bang isang hindi nakikitang sinulid na humihila sa akin mula sa mabigat na nakaraan. Isang umaga, pagka-uwi mula sa klinika, sinagot ko ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya ay boses ng isang matandang babae. Pwede ko bang makausap si Althea? Opo, ako po ito. Tita ito ni Paulo. Ayokong makialam sa inyong mga problema, pero narinig kong dinala mo na sa korte ang kaso. Parang hindi maganda yan. Dapat ayusin ng mag-asawa ang kanilang mga problema sa loob ng pamilya. Kapag inilabas ninyo ang inyong mga alitan, hindi na kayo magkakatitigan pa sa isa't isa. Sandali akong natigilan. Ngunit sumagot ng mahinahon. Opo, tita. Naiintindihan ko po. Pero may mga problema na kung hindi lilinawin, hindi kailanman matatapos. Ikaw, bilang babae, dapat mas mapagparaya ka. Nagpatuloy siya. Minsan, mainitin ang ulo ni Paulo. Pero hindi siya masamang tao. Sa ginagawa mong ito, ipinapahiya mo siya. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang isang pamilyar na sakit, ang damdaming kasama ko sa loob ng 7 taon. Palagi akong dapat mag-isip sa iba, pangalagaan ang reputasyon ng aking asawa at ng kanyang pamilya. Isinasantabi ang aking sariling damdamin. Opo tita, sagot ko sa isang malambot, ngunit matatag na boses. Sa buong panahong ito, marami na akong ipinaraya. Pero ngayon, gusto kong mabuhay para sa aking sarili at sa aking anak. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Nagbago ka na?" Opo, sabi ko. Kung hindi ako nagbago, hindi na ako magiging ako. Natapos ang usapan. Ibinaba ko ang telepono. Hindi na nanginginig ang aking puso tulad ng dati. Marahil, kapag naglakas loob ang isang tao na sabihin ang kanyang iniisip, hindi na siya nakadepende sa opinyon ng iba. Nang araw ding iyon, pinapunta ako ni Attorney Reyes sa opisina. Pagdating ko, may isang tumpok na ng mga bagong dokumento sa kanyang mesa. Nagbigay ng karagdagang materyales ang kabilang panig. Sabi niya, sinasabi nilang karamihan sa mga gastos ng pamilya ay galing sa kita ni Paulo at ikaw ay tagapamahala lamang ng pera, hindi nagbibigay ng tunay na kontribusyon. Hindi ako nagulat. Alam kong pipiliin ni Paulo ang argumentong iyon. Ano po ang masasabi ninyo? Tanong ko. Tiningnan ako ni Attorney Reyes ng may tiwala. Mas malakas ang ating mga ebidensya. Lahat ng mga transfer na ginawa mo ay naitala. Ang malalaking gastos ay nasa iyong pangalan din. Ang pinakamahalaga, mapapatunayan natin na ang pinagmulan ng mga pondong ito ay ang iyong personal na ipon bago kayo ikasal. Tumango ako. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Hindi ko lang naisip na talagang gagamitin ko ito. At isa pa, dagdag ng abogado. Balak nilang humiling ng DNA test. Kapag naipanganak mo na ang bata, bahagya akong kumunot ang noo. Hindi sila 100% na nagdududa, paliwanag niya. Ito ang kanilang paraan para mag-aksaya ng oras at magbigay ng pressure. Pero wala kang dapat ipag-alala. Kung kinakailangan, gagawin natin ang prosesong iyon. Huminga ako ng malalim. Hindi po ako natatakot. Bahagyang ngumiti si Attorney Reyes. Alam ko, paglabas sa opisina, matagal akong naglakad bago tumawag ng taxi. Malamig ang gabi sa Batangas. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Dahan-dahan akong naglakad, hawak ang aking tiyan, iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi magiging madali ang korte. Marahil, magkakaroon pa ng mas masasakit na salita at hindi inaasahang sitwasyon. Ngunit alam kong nalagpasan ko na ang kalahati ng daan. Sa hapunan, sinabi ni tatay, sa susunod na linggo ang unang paglilitis. Tumango ako. Opo. Tay, nag-aalalang tumingin sa akin si nanay. Ngunit walang sinabi. Nilagyan lang ako ng mas maraming pagkain sa aking plato. Kumain ka ng marami, anak. Kakailanganin mo ng lakas. Ngumiti ako.
Ayos lang po ako. Nay, ibinaba ni tatay ang kanyang kutsara. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit malinaw. Anuman ang maging resulta, hindi ka dapat sumuko sa kalagitnaan. Tiningnan ko si tatay. Nararamdaman ang kanyang determinasyon. Naiintindihan kong hindi lang tungkol sa kaso sa korte ang sinasabi niya, kundi tungkol sa aking buhay sa pangkalahatan. Opo, tay. Alam ko po, nang gabing iyon, hindi ako agad natulog. Nakaupo ako sa bintana, tinitingnan ang kalye. Nagsindi ang mga ilaw, at nagsimulang humina ang ingay ng mga sasakyan. Naalala ko ang aking mga unang taon bilang manugang. May mga gabing nakaupo ako ng ganito. Naghihintay na umuwi si Paulo. Umaasang mas maiintindihan niya ako. Ngayon, nakaupo ako. Iniisip ang aking sarili, ang aking magiging anak, at ang isang bagong buhay. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Paulo. Sa susunod na linggo ang korte. Maghanda ka. Tiningnan ko ang text at sumagot ng maikli. Alam ko, hindi na siya nagsulat pa. Pinatay ko ang telepono at isinantabi ito. May mga usapan na kahit gaano pa katagal, walang mababago. Ang mahalaga ay hindi na kung sino ang nagsabi ng ano, kundi kung sino ang mananatiling nakatayo hanggang sa huli. Isinandal ko ang aking likod sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Hindi na sumisikip ang aking dibdib sa emosyon, tulad ng dati. Walang galit. Walang pagsisisi. Tanging sukdulang kalinawan at kapayapaan. Marahil, ganito talaga kapag tunay na binitiwan ng isang tao ang isang sitwasyon. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at mahinang bumulong. Sasamahan ka ni Mama. Hanggang sa dulo. Sa labas, dahan-dahang humihip ang hangin, nagdadala ng lamig ng gabi. Huminga ako ng malalim. Tumayo. At pinatay ang ilaw. Sa unahan ay isang bagong daan. At alam kong hindi na ako lilingon pa. Sa umaga ng unang paglilitis, gumising ako ng mas maaga. Kaysa karaniwan, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na para bang nakatayo ako sa harap ng isang malaking gate na kailangan kong tawirin. Nakaupo ako sa harap ng salamin, maingat na inaayos ang aking buhok. Pinipili ang isang maluwag na damit na may kalmadong kulay. Si nanay ay nakatayo sa likuran ko. Tumingin ng ilang sandali at mahinang sinabi, "Maging kalmado ka lang ngayon. Anak, sabihin mo lang kung ano ang tunay mong pinagdaanan." Tumango ako. Marahil, kailanman ay hindi pa naging ganito kahalaga sa akin ang salitang katotohanan. Hindi ko kailangang mag-exaggerate o magpaliwanag ng matagal. Sapat na nasabihin lang ang lahat at hayaan ang korte na magpasya. Inihatid ako ni tatay sa korte. Sa buong biyahe, halos hindi siya nagsalita at pinaalalahanan lang akong mag-almusal at mag-ipon ng lakas. Naiintindihan kong ang kanyang pananahimik ay hindi kawalan ng pakialam. Alam lang niya na kailangan ko ng katahimikan para makapag-isip. Pagpasok sa korte, nakita kong nakaupo na si Paulo sa kanyang lugar. Nakasuot siya ng madilim na suit. Maayos ang buhok, ngunit pagod ang mukha. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado at si Rosal. Si Nanay Corazon ay nakaupo sa likod. Ang kanyang tingin ay puno ng sama ng loob. Umupo ako sa aking lugar sa tabi ni Attorney Reyes. Bahagya siyang tumango, na para bang kinukumpirma na handa na kami. Nagsimula ang paglilitis ayon sa protocol. Naging mas seryoso at tensyonado ang sitwasyon nang magsimulang basahin ng hukom ang mga materyales ng kaso. Bawat tanong, bawat naitalang sagot, wala nang lugar para sa emosyon. Lahat ay dapat maging malinaw. Nang dumating ang aming turno, tumayo si Attorney Reyes. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit napakakapani-paniwala. Ang aking kliyente, si Althea, sa loob ng 7 taon ng kasal, ay hindi lamang ginampanan ang lahat ng tungkulin sa bahay, kundi ginamit din ang kanyang personal na pondo para bayaran ang malaking bahagi ng mga gastusin ng pamilya. Mayroon kaming mga konkretong ebidensya para sa bawat bayad, kaya't hinihiling namin sa korte na lubos na isaalang-alang ang kanyang kontribusyon sa pananalapi
Sa paghahati ng mga ari-ariang naipundar habang kasal, ibinigay niya sa korte ang mga kopya ng mga bank statement, isa-isa. Tiningnan ko ang mga numerong iyon ng walang emosyon. Tinanggap ko na ang katotohanan, na ang dating ibinibigay ko ng kusa, ay dapat na ngayon, ay suriin ng may katarungan. Dumating ang turno ng panig ni Paulo. Tumayo ang kanyang abogado, at naglahad ng kanyang mga pagtutol. Matagal siyang nagsalita. Ang diwa ay ang karamihan sa kita ng pamilya, ay galing kay Paulo, at ako ay tagapamahala lamang ng pananalapi. Ayon sa kanya, ang mga gastos na ginawa ko ay voluntaryo. Nakikinig ako ng hindi sumasabat. Alam kong sa korte, bawat isa ay may sariling bersyon. Ang mahalaga ay hindi kung sino ang mas maraming sinabi, kundi kung sino ang may ebidensya. Nang direkta akong tanungin ng hukom, tumayo ako. Nanatiling pantay ang aking boses. Sa panahon ng aming pagsasama, wala po akong matatag na kita dahil umalis ako sa trabaho para sumama sa aking asawa sa Maynila. Ngunit mayroon po akong personal na ipon bago kami ikasal at malaking bahagi ng mga gastusin ng pamilya ay galing po dito. Hindi ko po itinatanggi ang kita ng aking asawa, ngunit hindi po ako sumasang-ayon na lahat ng aking pagsisikap at pamumuhunan ay mawalan ng halaga. Pagkatapos ng aking mga salita, nagkaroon ng katahimikan sa korte. Hindi ako tumingin kay Paulo, ngunit pisikal kong naramdaman ang kanyang tingin. Nang dumating sa usapin ng bata, tumindi ang tensyon. Nagtanong ang hukom tungkol sa sustento. Sandaling nag-atubili si Paulo. At pagkatapos ay sinabi, hindi po ako tumatanggi sa responsibilidad, ngunit gusto ko pong makakuha ng malinaw na kumpirmasyon. Pagkatapos maipanganak ang bata, naintindihan ko kung saan siya patungo. Tulad ng babala ni Attorney Reyes, tumango ako. Sumasang-ayon po akong sundin ang lahat ng legal na proseso. Kung kinakailangan, handa po akong sumailalim sa anumang pagsusuri. Ang sagot na ito ay naglagay sa lahat sa kanilang lugar. Tumagal ang paglilitis ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Nang ipahayag ng hukom ang isang recess para sa karagdagang pag-aaral ng mga ebidensya, naramdaman ko ang pagod. Dahil ba sa patuloy na pagtayo at pag-upo, o dahil sa tensyon na tumagal ng ilang oras. Paglabas ng korte, dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Hinihintay na ako ni tatay. Tiningnan niya ako at nagtanong, ayos ka lang ba, anak? Tumango ako. Opo, tay. Ayos lang po. Si Attorney Reyes, na naglalakad sa tabi ko, ay bumulong. Ngayong araw, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Hayaan na ang korte ang humusga. Nagpasalamat ako sa kanya. Naramdaman ang bahagyang gumaan na puso. Sa sandaling iyon, lumabas si Paulo mula sa korte. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin, nag-atubili, at pagkatapos ay lumapit. Altia, lumingon ako. Gusto kitang makausap kahit isang minuto lang. Tiningnan ko si tatay. Bahagya siyang tumango. Lumayo ako, pinapanatili ang distansya. Tumingin sa akin si Paulo. Ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Hindi mo na kailangang dalhin sa ganito kalayo. Hindi ako agad sumagot. Tiningnan ko siya ng diretsyo. At sa tingin mo, nasaan ang hangganan? Natahimik si Paulo. Marahil, hindi rin niya alam. Iniisip lang niya na kung nagparaya pa ako ng kaunti, mas magiging madali ang lahat. Dahan-dahan akong umiling. Nagparaya ako sa loob ng 7 taon. Walang akusasyon sa pangungusap na iyon. Tanging isang pahayag ng katotohanan. Ngunit ito mismo ang nag-alis sa kanya ng pagkakataong tumutol. Bumuntong hininga siya. Hindi ko alam na ganyan karami ang pinasan mo. Tiningnan ko siya at sinabi, hindi sa hindi mo alam. Ayaw mo lang malaman. Natigilan si Paulo. Nagdilim ang liwanag sa kanyang mga mata. Alam kong maaaring makasakit sa kanya ang mga salitang iyon. Ngunit iyon ang katotohanang kailangan niyang harapin. Wala na akong sinabi. Bumalik ako kay tatay. At umalis kami sa gusali ng korte. Habang papauwi, halos hindi ako nagsalita. Tumingin ako sa bintana sa mga pamilyar na kalye. Ang lungsod ay nabubuhay sa kanyang karaniwang buhay.
Ngunit tiningnan ko ito sa ibang mga mata. Sa bahay, agad na nagtanong si nanay kung paano ang naging paglilitis. Ikinuwento ko ang lahat. Pagkatapos akong pakinggan, isang bagay lang ang sinabi niya. Kaya, nalagpasan mo ang isa pang yugto. Tumango ako. Oo, nalagpasan ko ang isa pang yugto. Ngunit hindi dahil sa aking pasensya, tulad ng dati, kundi dahil sa sarili kong pagpili. Nang gabing iyon, matagal akong nakahiga bago matulog. Inaalala ang paglilitis ngayong araw, ang mga sinabi ko, at ang tingin ni Paulo. Nang marinig niya ang aking mga sagot, hindi ko na naramdaman ang bigat. Sa halip, may isang malinaw na pakiramdam na nasa tamang landas ako. Marahan kong hinaplos ang aking lumalaking tiyan. Kaya natin to, anak ko. Ang pinakamahirap ay nalagpasan na. Mahina akong sinabi. Sa labas, dahan-dahang hinahaplos ng hangin ang mga kurtina. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang aking mga isipan na huminahon. Mahaba pa ang daan, ngunit alam kong hahakbang ako ng paunti-unti, hindi lumilingon. Pagkatapos ng unang paglilitis, hindi agad bumalik sa normal ang buhay ko, ngunit hindi na rin ito kasing nerbiyos ng dati. Para itong ibabaw ng tubig na dinaanan ng alon. Ngayon, nagsisimula na itong huminahon, at kahit nasa ilalim ay may malakas pa ring agos, nasanay na ako. Bawat linggo, tumatawag ako kay Attorney Reyes para pag-usapan ang takbo ng kaso. Maingat naming inihanda ang mga karagdagang dokumento at sagot para sa kabilang panig. Minsan, ilang oras akong kasama niya, tinitingnan ang bawat numero at detalye sa mga bank statement. Hindi ko na naramdaman ang pagod. Sobrang nakatuon ako. Marahil, kapag alam ng isang tao kung para saan siya lumalaban, kahit ang pagod, ay nagkakaroon ng kahulugan. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Paulo. Sa pagkakataong ito, mas mahaba kaysa karaniwan. Althea, tiningnan ko ulit ang lahat ng dokumento. Naiintindihan ko na mas marami kang ginastos kaysa sa inaakala ko. Pero naiintindihan mo naman na hindi ako pwedeng sumang-ayon sa 55 na 80 na hatian. Gusto ko pa ring magkasundo tayo, para hindi na tumagal pa ito sa korte. Binasa ko ang mensahe, isinantabi ang telepono, at hindi agad sumagot. Hindi na ako nag-react ng padalos-dalos. Binigyan ko ang sarili ko ng oras para mag-isip, hindi dahil sa pagdududa, kundi para tiyakin na ang desisyon ko ay hindi galing sa biglaang emosyon. Gabi, ikinuwento ko sa aking mga magulang ang mensahe. Bumuntong hininga si nanay. Ngayon lang niya naintindihan kung gaano karami ang ginastos mo. Pero ayaw pa rin niyang akuin ang responsibilidad. Natahimik si tatay at sinabi. Hindi sa hindi niya naiintindihan. Kinakalkula lang niya kung ano ang mas paborable sa kanya. Tiningnan ko si tatay at biglang naintindihan ang lahat. Dati, kapag may problema, laging damdamin ang aking pinaiiral. Iniisip ko na, kung magiging mabait ako, pahahalagahan ito ng mga tao. Ngunit sa katotohanan, hindi ito laging gumagana. May mga taong makakaintindi. Ngunit mayroon ding pipiliin ang landas na paborable lamang sa kanila. Kahit na ito ay nakakasakit sa iba, kinuha ko ang telepono. At sinagot si Paulo. May pagkakataon kang makipag-ayos bago ako nagsampa ng kaso. Ngayon, lahat ay nasa ilalim na ng batas. Wala akong babaguhin. Pagkapadala ng mensahe, naramdaman ko ang isang hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Walang kahit katiting na pagdududa. Kinabukasan, pumunta ako para sa isang regular na check-up. Sinabi ng doktor na maayos ang pag-unlad ng bata. Lahat ng indicators ay normal. Habang tinitingnan ang maliit na imahe sa screen ng ultrasound, napangiti ako. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, patuloy na lumalaki ang sanggol sa bawat araw, na para bang nabubuhay sa sarili niyang mundo, hindi pinapansin ang kaguluhan sa labas. Paglabas sa klinika, pumasok ako sa isang maliit na coffee shop malapit sa baybayin. Umupo ako sa paborito kong sulok, umorder ng mainit na inumin, at binuksan ang isang maliit na notepad. Pagbalik sa Batangas,
Nakasanayan kong isulat ang aking mga iniisip, hindi para maalala, kundi para mas maintindihan ang aking sarili. Habang nagsusulat, nakarinig ako ng pamilyar na boses. Pagtaas ng ulo, nakita ko si Andrew, ang aking kaklase. Ganun pa rin siya, matangkad, payat, na may palakaibigang mukha. Tanging ang tingin lang, ang naging mas mature. Althea, bati niya. Bahagya akong nagulat. Andrew, ang tagal na. Hinila niya ang isang upuan at umupo. Pagkatapos ng karaniwang kumustahan, tumingin siya sa akin at sinabi, "Narinig ko na ang kwento mo." Hindi ako nagulat. Ang mga ganitong balita ay laging lumalabas, kahit na hindi ikwento. "Ayos lang ako," sabi ko. Tumango si Andrew. "Alam kong ayos ka lang. Pero hindi lahat ay kayang tiisin ang pinagdaanan mo." Mahina akong ngumiti. Hindi ito tungkol sa lakas. Wala lang akong ibang pagpipilian. Natahimik siya at sinabi, Noong nagpasya kang magpakasal kay Paulo, iniisip ko nang magdurusa ka." Tiningnan ko siya, hindi nakaramdam ng sama ng loob, tanging isang bahagyang panghihinayang. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? At kung sinabi ko, makikinig ka ba?" Sagot ni Andrew. Natawa ako. Hindi sumagot. Alam ko na ang eksaktong sagot. Nagkwentuhan pa kami ng kaunti. Hindi na pumasok si Andrew sa mga detalye ng annulment. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho at desisyon na bumalik sa Batangas. Ang magaan na usapan na ito ay nagparamdam sa akin ng mas komportable. Nang paalis na kami, sinabi ni Andrew, "Kung kailangan mo ng anumang tulong, sabihin mo lang sa akin." Tumango ako. "Salamat, Andrew." Habang papauwi, iniisip ko ang pagkikitang iyon. Hindi dahil kay Andrew mismo, kundi dahil sa pakiramdam na makita ang isang taong kilala ka, bago pa ang lahat ng bangungot na ito. Noon, ako ang sarili ko, hindi nabibigatan ng papel ng asawa, manugang, at taong kailangang pasanin ang lahat ng problema. Pag-uwi, naabutan ko si nanay na naglilinis sa sala. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Bakit mukha kang masaya?" Ngumiti ako. Tumango si nanay, hindi nagtatanong, ngunit uminit ang kanyang tingin. Sapat na sa kanya, na makitang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Gabi, nakatanggap ako ng abiso mula kay Attorney Reyes. Itinakda na ang petsa ng susunod na paglilitis. Kaunti na lang ang natitirang oras, at malapit nang magkaroon ng pinal na desisyon. Umupo akong mag-isa sa kwarto. Tinitingnan ang sulat. Hindi na ako kinakabahan. Tulad ng dati. Handa na ako. Hindi madali ang daan. Ngunit dahil narating ko na ito, hindi ako hihinto. Naramdaman ko ang isang bahagyang sipa mula sa loob, na para bang hinihintay din ng sanggol ang sandaling ito. Malapit nang matapos ang lahat. "Anak ko," bulong ko. Sa labas, ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng mga pamilyar na tunog. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinahayaan ang aking puso na huminahon. May isang bagay na kailangang magwakas para magbigay daan sa isang bagong bagay. Ang pangalawang paglilitis ay naganap sa isang maulap na umaga. Ang malamig na panahon ay nakakakalma. Ngunit kasabay nito ay nagpaparamdam na dapat maging alerto. Dumating ako kalahating oras nang mas maaga at umupo sa isang mahabang upuang kahoy sa pasilyo ng korte. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Nararamdaman ang buhay sa loob ko. Inihatid ako ni tatay. Ngunit mas piniling maghintay sa labas ng gate. Paulit-ulit na nagsisindi ng parehong brand ng sigarilyo. Si nanay ay mula pa kaninang umaga, ay nagbibigay ng maraming bilin. Mula sa kung paano magsalita, nang tama hanggang sa pangangailangang pangalagaan ang kalusugan. Ngunit nang lumabas ako ng bahay, bumulong lang siya. "Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama." Ang mga salitang iyon ay tumatak pa rin sa aking isipan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit si Attorney Reyes na may makapal na tumpok ng mga dokumento. "Ngayon, maaaring mas matindi kaysa sa huling beses." Kalmado niyang sabi. "Manatili kang kalmado. Nasa atin ang lahat ng ebidensya."
Tumango ako. Hindi na ako ang babaeng tahimik na naghihintay, habang ang iba ay nagsasalita para sa kanya. Pagpasok sa korte, nakita ko si Paulo. Hindi na ganoon kaayos ang kanyang mukha. Sumulyap siya sa akin, sandaling tumigil sa aking tiyan, at mabilis na tumalikod. Sa tabi niya ay si Rosal, tensyonado, walang bakas ng dating kayabangan, na napalitan ng pag-iingat. Nagsimula ang paglilitis. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay mabigat, napabang bago ang isang bagyo. Sa unang bahagi, muling tinalakay ang paghahati ng ari-arian. Pinatunayan ng abogado ni Paulo na ang aking kontribusyon ay hindi katumbas ng aking mga kahilingan. Ngunit si Attorney Reyes ay hindi lang basta nagbibigay ng mga numero. Inilatag niya ang bawat item ng gastos, bawat transfer, at bawat resibo na iningatan ko sa loob ng 3 taon. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha ni Paulo habang binabanggit ang bawat halaga. Mula sa inis hanggang sa pananahimik. At pagkatapos ay sa hiya. Nang banggitin ni Attorney Reyes ang halaga para sa 3 taon ng pag-aaral ni Anton sa eskwelahan. Marahil, sa sandaling iyon, natanto niya na lahat ng aking mga salita ay hindi walang laman. Pagkatapos ng usapin sa ari-arian, dumating ang sandaling pinakahihintay ko. Tumayo si Attorney Reyes. Malinaw ang kanyang boses. Hinihiling po namin sa korte na bigyang pansin ang mga kilos ni Miss Rosal na humihingi ng pera mula sa petitioner para sa mga layuning hindi naaayon sa idineklara. Nagbibigay din po kami ng karagdagang ebidensya na ginamit niya ang ugnayan sa pamilya para sa personal na pakinabang. Umabot sa sukdulan ang tensyon sa korte. Naglabas si Attorney Reyes ng mga nakaprint na dokumento. Ito po ay mga screenshot ng private message conversation sa pagitan ni Miss Rosal at ng isang kaibigan na naiwan niyang nakalog-in sa shared tablet sa bahay ni na Althea. Binasa ito ng malakas at malinaw. Ang matalas at kalkuladong mensahe ni Rosal. Hayaan mo silang magbayad. Tangayon. Kapag naubos ang pera niya, kusa yung aalis. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa korte. Hindi ako tumingin kay Rosal. Ngunit alam kong nakaupo siyang mas maputla pa sa papel. Hiniling ng hukom na itigil ang recording at nagtanong. Respondent, mayroon ka bang sasabihin? Pagkatapos ng mahabang katahimikan. Tumalon si Rosal. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi akin yan. Edited ang mga chat na yan. Hindi natinag si Attorney Reyes. Handa po kaming isumite ang mismong device para sa digital forensic analysis kung kinakailangan ng korte. Lumingon si Paulo sa kanyang kapatid. Ang kanyang tingin ay puno ng lubos na pagkalito. Rosal, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Mahina niyang tanong. Tumalikod lang si Rosal. Sa sandaling iyon, naintindihan kong wala na akong kailangang sabihin. Ang katotohanan ay lumabas na. Nagpatuloy ang paglilitis. Ngunit hindi ko na naramdaman ang pressure nang ipahayag ng hukom ang isang reses para sa pagbibigay ng desisyon. Nanatili akong nakaupo sa aking lugar. Nakapatong ang kamay sa aking tiyan. Hindi ako naghahanap ng isang granding tagumpay. Kailangan ko lang ng hustisya. Ilang sandali pa, nang magsimulang lumabas ang lahat, lumapit sa akin si Paulo nang may pag-aalinlangan. Huminto siya sa malayo. Althea! Malalim niyang tawag, itinaas ko ang aking ulo. Hindi ko alam na ganito pala ang lahat. Tiningnan ko siya at sumagot ng napakalmado. Hindi mo alam? O ayaw mong malaman? Natahimik si Paulo. Wala na akong sinabi. Sa ilang mga tanong, wala nang halaga ang mga sagot. Tumayo ako at lumabas sa pasilyo. Nandoon pa rin si tatay. Nang makita ako, pinatay niya ang sigarilyo. Ayos ka lang ba? Anak? Tumango ako. Ayos na po ang lahat, tay. Wala na siyang tinanong. Marahan lang akong tinapik sa balikat. Sumandal ako sa pader. At sandaling ipinikit ang aking mga mata. Gumaan ang aking pakiramdam. Na para bang isang malaking bigat ang nawala sa aking mga balikat. Hindi pa tapos ang korte. Ngunit alam kong sa pagkakataong ito, hindi ako ang talunan. Pagkatapos ng maikling recess, nagpatuloy ang paglilitis.
Nagbago ang kapaligiran. Nawala ang tensyon. Napalitan ng pag-asam sa pinal na desisyon. Bumalik ako sa aking lugar. Pantay ang tibok ng aking puso. Ginawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Ang iba ay hindi na nakasalalay sa akin. Umupo rin si Paulo sa kanyang lugar. Sa pagkakataong ito, sa sahig lang siya nakatingin. Si Rosal ay nakaupo ng tahimik. Hindi man lang sinusubukang tumingin sa akin. Pumasok ang hukom at pumalo ng martilyo. Ang huling bahagi ang mga closing argument ng mga panig. Tumayo ang abogado ni Paulo, ngunit hindi na ganoon katiyak ang kanyang boses. Hiniling lang niya sa korte ang pag-unawa sa mga pinansyal na obligasyon ng kanyang kliyente. Nang dumating ang turno ni Attorney Reyes, maikli niyang binuod ang lahat ng katotohanan. Ang aking kontribusyon, ang mga ebidensya ng gastos, at ang mga chat messages na nagpapatunay ng pananamantala ni Rosal. Wala po kaming hinihiling kundi hustisya. Matatag niyang pagtatapos. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang malalim na ginhawa. Ganoon nga, ang lahat ng hinahanap ko ay hindi tagumpay, kundi hustisya. Pumalo ng martilyo ang hukom at ipinahayag ang isang recess para sa pagbibigay ng desisyon. Naghari ang katahimikan sa korte. Tumayo ako at lumabas sa pasilyo. Nandoon pa rin si tatay sa parehong lugar. Hindi na siya naninigarilyo. Nakatingin lang sa malayo. Anak, maghintay na lang tayo sa hatol. Tumango ako. Alam kong gaano siya nag-aalala. Umupo ako sa mahabang upuan. Di nagtagal. Lumabas si Paulo at lumapit ng may pag-aalinlangan. Althea, tawag niya. Mas mahina ang kanyang boses kaysa karaniwan. Tiningnan ko siya. Hindi inalis ang tingin. Patawarin mo ako, sabi niya. Sa pagkakataong ito, ay walang anumang dahilan. Tiningnan ko siya, naramdaman ang katapatan sa kanyang mga salita. Ngunit hindi na kumabog ang aking puso. Para saan? Kalmado kong tanong. Nagulat si Paulo. Dahil hindi ako pumanig sa'yo. Dahil hindi ako naniwala sa'yo. Dahan-dahan akong tumango. Oo, hindi ka naniwala sa akin pero lahat yan ay nakaraan na. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tingin ni Paulo ay puno ng pagsisisi. Ganyan ang tingin ng isang taong natanto. Ang halaga ng isang bagay pagkatapos lang mawala. Gusto kong ayusin ang lahat. Sabi niya. Ngumiti ako ng isang napakahinang ngiti ng isang taong naintindihan na ang lahat. May mga bagay, Paulo, na hindi na maaayos. Natigilan siya. Tumayo ng isang segundo. At pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ang kanyang mga hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati. Pinanood ko siyang lumayo nang walang kahit katiting na panghihinayang. Ang bagay na maaari kong pagsisihan ay matagal nang nawala. Ngayon lang, tuluyan ko na itong tinanggap. Halos isang oras pa, muli kaming pinatawag sa korte. Idineklara ng hukom na ang kaso ay submitted for resolution at maghihintay na lamang kami ng opisyal na desisyon. Umupo pa ako ng isang sandali. Pagkatapos ay tumayo. Hinawakan ni Attorney Reyes ang aking kamay. Ginawa natin ang lahat. Maghintay na lang tayo. Tumango ako. Paglabas sa pasilyo, nakita ko si tatay. Wala siyang tinanong. Matagal lang akong tiningnan. At pagkatapos ay tumango. Alam kong para sa kanya, ang pinakamahalaga ay nailaban ko ang aking sarili. Paglabas ng gate ng korte, huminto ako ng isang sandali at tumingin sa langit. Maulap pa rin. Ngunit ang bagyo sa aking kaluluwa ay tuluyan ng humupa. Makalipas ang ilang buwan, ipinatawag ako sa opisina ni Attorney Reyes. Dumating na ang nakasulat na desisyon mula sa korte. Ang petisyon para sa annulment ay formal ng pinagtibay. Opisyal nang natapos ang aming relasyon. Nang mabasa ko ito, naramdaman ko ang isang napakalaking ginhawa. Ang pinto ay tuluyan ng nagsara. Tungkol sa ari-arian, nagpasya ang korte na hatiin ito batay sa mga ebidensyang ibinigay ng aking kontribusyon. Tungkol naman sa perang ginastos kay Anton at nakuha ni Rosal, nagpasya ang korte na ibawas ang halagang ito. Sa matatanggap na bahagi ni Paulo,
Dahil siya ang asawang nag-ubaya sa mapanlinlang na paggamit ng aking tiwala. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Paulo nang malaman niyang siya ang magdadala ng bigat ng ginawa ng kanyang kapatid. At sa wakas, ang sustento. Inutusan ng korte si Paulo na magbayad nito ng buo, ayon sa batas. Pagkabasa ng buong desisyon, naiyak ako sa tuwa. Tapos na talaga, nakangiting sabi ni Attorney Reyes. Paglabas ko sa opisina ng abogado, huminto ako ng isang sandali at huminga ng malalim. Ang bagyo sa aking kaluluwa ay tuluyan ng humupa. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Andrew. Tapos na ba? Sumagot ako. Oo. Pagkaraan ng isang sandali, nagsulat siya. Kung gayon, pwede mo nang simulan ang sarili mong buhay. Binasa ko ang mga salitang iyon at mahinang ngumiti. Tama, malaya na ako ngayon. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at bumulong. Magsisimula tayo sa umpisa, anak. Sa loob, naramdaman ko ang isang bahagyang galaw. Bilang sagot, naglakad ako pasulong. Dahan-dahan ngunit tiyak. Tulad ng buong landas na aking tinahak. Pagkatapos ng desisyon ng korte, hindi biglang nagbago ang buhay ko. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Ang pintong iyon ay tuluyan ng nagsara. Ang mga unang ilang araw ay ginugol ko sa bahay. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi para ayusin ang aking mga iniisip. Patuloy si nanay sa kanyang mga karaniwang gawain. Nagluluto, naglilinis, at paminsan-minsan ay nagtatanong. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Anak, mas tahimik si tatay. Ngunit tuwing umaga, ay tapat na naglalagay ng isang basong maligamgam na tubig para sa akin. Isang gabi, habang nakaupo kami sa beranda, si nanay, na naggagansilyo ng isang damit para sa sanggol, ay mahinang nagtanong. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Nag-isip ako ng kaunti at tumango. Sobra pong gumaan, Nay. Bumuntong hininga si nanay. Salamat sa Diyos. Sa buhay, hindi kailangan ng mga engranding bagay. Ang mahalaga ay mabuhay nang walang bigat sa puso. Pagkaraan ng isang linggo, nagsimula akong bumalik sa aktibong buhay. Mga check-up sa doktor, magaan na ehersisyo, paminsan-minsang pagpunta sa palengke kasama si nanay. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ilang beses tumawag si Paulo, ngunit hindi ko sinagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na kaming dapat pag-usapan. Isang gabi, nagsulat siya ng mensahe. Nag-transfer na ako ng pera, ayon sa desisyon ng korte. Kung kailangan mo pa ng kahit ano para sa bata, sabihin mo. Binasa ko ang mensahe, nang walang emosyon, at sumagot ng maikli. Natanggap ko na. Mula noon, ang aming relasyon ay limitado na lamang sa kanyang mga obligasyon sa aming anak. Hindi nahihigit pa. Di nagtagal. Nagsimula akong seryosong mag-isip tungkol sa trabaho. Hindi ako pwedeng habang buhay na umasa sa aking mga magulang. Kailangan ko ng kalayaan. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para rin sa kinabukasan ng aking anak. Naalala ko ang aking karanasan sa accounting. Ngunit ayoko nang bumalik sa mga tuyong numero at mahigpit na schedule. Gusto kong gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan. Isang umaga, sinabi ko sa aking mga magulang. Gusto kong magbukas ng isang maliit na negosyo. Mag-alok ng mga lutong bahay na pagkain on demand. At catering. Nagulat ng kaunti si nanay. Ngunit isang bagay lang ang tinanong ni tatay. Napag-isipan mo na bang mabuti? Tumango ako. Wala pang detalyadong plano, pero gusto kong magsimulang mangalap ng impormasyon. Ayoko lang umupo sa bahay at maghintay. Hindi tumutol si tatay. Nagbigay lang siya ng paalala. Kung magsisimula ka ng isang bagay, tapusin mo. Huwag mong iwanan sa kalagitnaan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong maghanap ng mga supplier ng mga produkto. Kalkulahin ang mga gastos. Ginagawa ko ang lahat nang hindi nagmamadali. Ngunit tiyak, si Andrew ay madalas na lumilitaw. Hindi para makialam, kundi para sumuporta. Minsan,
Nagsusulat lang siya para kumustahin. Minsan, nagpapadala siya ng mga contact ng mga supplier ng organic na produkto. Isang araw, habang tinitingnan namin ang isang maliit na espasyo para rentahan malapit sa palengke, nagtanong siya, "Hindi ka ba natatakot? Saan?" Mabigo, nag-isip ako ng isang segundo. Siyempre, natatakot ako. Pero kung hindi ko susubukan, mas matatakot ako. Tumango si Andrew nang may pag-unawa. Sa ikapitong buwan ng aking pagbubuntis, lumaki na ng husto ang aking tiyan, ngunit sinusubukan ko pa ring kontrolin ang paghahanda para sa pagbubukas ng aking negosyo. Si tatay ang naghahatid at sumusundo sa akin araw-araw. At si nanay ay laging nagpapaalala na huwag akong magpakapagod. Isang gabi, muling tumawag si Paulo. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Tinanong niya kung kamusta ako at kung kailangan ko ng tulong sa negosyo. Huli na ang tanong na iyon. Hindi na kailangan. Sagot ko. Natahimik siya. Pagkatapos ay sinabi, "Alam kong wala nang halaga ang mga salita ko. Pero talagang humihingi ako ng tawad. Hindi ako nakipagtalo o sumang-ayon. Sinabi ko lang, okay." Ang maikling usapan na iyon ay nagtapos sa paghiling ni Paolo. Naingatan ko ang aking kalusugan. Ibinaba ko ang tawag. Hindi na kumakabog ang aking puso. Talagang tapos na ang lahat. Pagkaraan ng ilang linggo, sa wakas ay handa na ang aking mini catering. Sa pagbubukas, hindi ako nag-organisa ng malaking pagdiriwang. Inimbita ko lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Nagluto si nanay ng ikinabit ni tatay ang karatula. At dumating si Andrew nang maaga para tumulong sa pag-aayos. "Mukhang maganda," sabi niya nang may ngiti. Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat ng bisita, umupo akong mag-isa sa aking maliit na establishment. Ang dilaw na ilaw ng mga lampara ay nagbibigay liwanag sa tahimik na lugar. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan at bumulong. "Nagtagumpay, si Mama." "Anak," bilang sagot, naramdaman ko ang isang bahagyang sipa. Naging napakainit ng aking pakiramdam. Mahaba pa ang daan sa unahan, ngunit hindi na ako natatakot dahil alam kong may sapat akong lakas para tahakin ito. Ang mga huling araw ng pagbubuntis ay lumipas ng payapa. Unti-unting umuunlad ang negosyo at binawasan ko ang aking oras sa trabaho para mas makapagpahinga. Isang umaga, nagsimula ang mga unang pananakit. Mabilis na inihanda ni nanay ang lahat ng gamit at dinala kami ni tatay sa ospital. Sa delivery room, habang tinitiis ang hindi mailarawang sakit, pinilit kong manatiling matatag. Nang marinig ang unang iyak ng aking anak, tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Isang malusog na babae, sabi ng doktor. Inilalagay ang maliit na bata sa aking dibdib. Tiningnan ko siya. Pula, maliit, at napaka-perpekto. Lahat ng pagdurusa na pinagdaanan ko ay sulit. Umiiyak si nanay sa tuwa sa tabi ko. "Ang galing mo, anak." Pinangalanan ko siyang Hana. Sa pag-asang ang kanyang buhay ay laging puno ng kapayapaan at harmonya, hindi tulad ng minsang pinagdaanan ko. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng bagong gawain sa pag-aalaga kay Hana. Mahirap. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang kanyang mukha, nakakalimutan ko ang pagod. Malaki ang tulong ni nanay. Halos siya na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay para makatuon ako sa aking anak. Pagkaraan ng isang buwan, unti-unti akong bumalik sa aking negosyo kahit na ilang oras lang sa isang araw. Madalas pa ring dumadalaw si Andrew. Minsan ay nagdadala ng prutas, minsan ay para lang makipagkwentuhan. Isang araw, habang karga ko si Hana, sinabi niya, "Kamukhang kamukha mo siya." Ngumiti ako. Sana ang ugali niya ay hindi tulad ng sa akin dati. Tumingin sa akin si Andrew. "Pero kung ang ugali niya ay tulad ng sa iyo ngayon, napakaganda noon." Ngumiti lang ako bilang sagot. Lumipas ang panahon. Lumaki si Hana na isang masayahing bata. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rosal. Gusto niyang makipagkita. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay pumayag. Nagkita kami sa isang coffee shop.
Ibang-iba na ang kanyang itsura. Walang kislap, pagod, at payat ang mukha. Nagkamali ako, mahina niyang sinabi. Hindi ako nakaramdam ng pagmamalaki o galit. Mabuti kung naintindihan mo yan. Hindi ako humihingi ng tawad, pagpapatuloy niya. Gusto ko lang sabihin yan para magkaroon ng closure. Tumango ako. Sapat na yan. Nagulat siya sa aking kalmadong reaksyon. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Nag-isip ako ng isang segundo. Dati, oo. Pero ngayon, hindi na. Masyado akong abala sa sarili kong buhay. Matagal akong tiningnan ni Rosal. At pagkatapos ay tumango. Mas matatag ka pala kaysa sa inaakala ko. Pag-alis sa coffee shop, naramdaman kong lubos na malaya ako. Sinundo ko si Hana mula sa trabaho. Nang makita ako, masaya siyang tumawa. Mahigpit ko siyang niyakap. Tapos na ang lahat, anak, ng gabing iyon. Dumating si Andrew na may regalo para kay Hana. Isang maliit na silver na bracelet. Para lagi siyang swertehin. Sabi niya. Tiningnan ko si Andrew, pagkatapos ay si Hana. At napuno ng init ang aking puso. Hindi laging madali ang buhay. Ngunit pagkatapos dumaan sa bagyo, mas pinapahalagahan natin ang bahaghari. Hindi na ako ang babae 7 taon na ang nakalipas. Nakaya lang ay tahimik na lunukin ang mga sama ng loob sa kusina. Ako ang kasalukuyang Althea, na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa, pumili ng sarili niyang landas, at alam kung ano ang nararapat sa kanya. Dumating ang gabi, pinatulog ko si Hana, at umupo sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng gabi. Ngumiti ako. Sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagkawala. Ngunit dahil sa mga ito, natututo tayong mas mahigpit na hawakan ang tunay na sa atin. At sa pagkakataong ito, hindi ko na ito bibitawan. Sa pag-alala sa buong kwentong ito, naintindihan ko ang isang bagay na marahil ay dapat matutunan ng lahat. Ang pasensya na nakadirekta sa maling mga tao ay nagiging dahilan lamang para patuloy kanilang gipitin. Ang dating Althea ay nagtiis hindi dahil mahina siya, kundi dahil naniwala siya. Naniwala sa pamilya, sa pag-ibig, sa katapatan. Ngunit ang buhay ay hindi nabubuo sa pananampalataya lamang ng isang tao. Nakasalalay ito sa tunay na katangian ng mga taong nasa tabi mo. Ang aking pagkakamali ay hindi sa pagmamahal o pagsasakripisyo, kundi sa pagtitiwala sa mga taong hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa pagkakamaling ito, natanto ko ang aking tunay na halaga. Sabi nila, ang kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan. Ngunit minsan, ang kabutihang iyon ay dumarating lamang pagkatapos nating dumaan sa sakit at pagkawala. Ang biyayang ito ay hindi lamang swerte. Ito ay resulta ng pagkamulat. Sa pagbabalik tanaw, pinagbayaran ni Rosal ang kanyang kasakiman. Si Paulo, hindi siya isang ganap na kontrabida. Ngunit kulang siya ng lakas ng loob na ipaglaban ang katotohanan. At ang isang lalaking hindi kayang protektahan ang kanyang maliit na pamilya, sa huli ay nawawalan nito. At ako, ang natanggap ko ay hindi lamang hustisya ayon sa batas. Ito ay isang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi ko na kailangang magpanggap para magustuhan ng kahit sino. Isang buhay kung saan alam ko kung ano ang aking halaga.